makakatanggap ka ng 300,000 piso, anak ko. Kinutya ako ng anak ko. Tiyak na mamamana niya ang 3.2 bilyong piso na iniwan ng kanyang ina. Tahimik lang akong naghintay. Nang ibalik ng abogado ang susunod na pahina, namutla ang kanyang mukha. Nakatayo ako sa harap ng kabaong nagawa sa matigas na kahoy nang maramdaman ko ang kamay ng anak ko na itinulak ako patabi. Hindi ito isang malambing na kilos gaya ng inaasahan sa isang burol. Ito ay sinadya, kinakalkula. Sapat ang lakas para matumba ako sa aking mga lumang sapatos na pormal na 20 taon ko nang suot. Umalis ka dyan, Itay, nagawa mo na ang papel mo. Ang boses ni Diego ay pumutol sa bulungan ng pakikiramay na parang kalawangin na kutsilyo at ganoon ako tinrato ng aking nag-iisang anak na si Diego sa araw na inililibing ko si Margarita. Doon, sa harap ng mga ehekutibo na nakasuit na galing Italy, mga kapitbahay na nagkukunwaring hindi nakakakita, mga malalayong kamag-anak na dumalo para sa catering kaysa sa pag-alaala. Hindi ako umiyak, hindi. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang kabaong. Payapa siyang nakahimlay, ang ekspresyong iyon na hindi niya kailanman nagkaroon habang buhay. At nagtanong ako sa sarili kung alam niya, kung mula sa kinaroroonan niya ay nakikita niya ang halimaw na pinalaki namin ng magkasama, o mas tamang sabihin, ang halimaw na nilikha niya habang ako ay nagpapanatili ng isang tahanan na hindi kailanman nagbigay sa akin ng anumang kredito. Si Beatrice, ang manugang ko, ay nakasandal sa likod na pader ng punerarya, nakasuot ng itim na seda na damit. Ang neckline ay nasa hangganan ng karespe-respeto para sa isang seremonya ng libing. Ang kanyang mga gel na kuko ay pulang-pula na parang tuyong dugo. Ngumiti siya nang magtama ang aming mga tingin. Hindi ito ngiti ng pag-aliw, ito ay ngiti ng tagumpay. At sa mismong sandaling iyon ay naintindihan ko na ilabas na nila ang lahat. Ang mana, ang mga ari-arian, ang mga sasakyan, ang mga bank account, lahat. Para bang isa lamang akong administratibong hadlang na kailangan nilang lampasan. Ang silid ay amoy puting liryo at pagkukunwari. Ang mga malalaking bulaklak na kinasusuklaman ni Margarita, ngunit ipinilit ni Diego na ipa-order dahil nagbibigay ito ng imahe ng tagumpay, 140 na floral arrangements. Binilang ko ang lahat habang dumadaan ang mga tao na may hawak na walang lamang pakikiramay. Ang iyong asawa ay isang huwarang babae. Huwaran. Ang salitang iyon ay sumunod sa akin sa buong buhay ko. Huwaran sa kusina. Huwaran sa pagpapalaki ng aming anak. Huwaran sa pagpapatahimik sa akin kapag si Margarita ay umuuwi ng 3:00 ng umaga, amoy alak at mamahaling pabango. Ngunit sa burol na iyon, habang itinutulak ako ng aking anak at nakangiti ang aking manugang, ang huwaran ay naging kasing kahulugan ng hindi nakikita. Maikli ang seremonya, hindi relihiyosa si Margarita, kaya mabilis ang pari. Propesyonal, episyente na parang may nagtatapos ng isang gawain sa kanyang araw. Nagbigay si Diego ng eulogy. Nagsalita siya tungkol sa isang visionaryang ina, isang mahusay na negosyante, isang babae na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Hindi niya binanggit ang pangalan ko ni minsan, hindi man lamang nang ilista niya ang mga mahahalagang tao sa kanyang buhay, hindi man lamang nang nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanya. 42 taon na nabura sa loob ng 2 minutong ininsayong talumpati. Nang ibaba ang kabaong, inihagis ni Diego ang unang rosas, inihagis ni Beatrice ang pangalawa. Naghintay sila na lumapit ako, ngunit hindi para aliwin ako, kundi para tiyakin na hindi ako gagawa ng eksena. Dahan-dahan akong lumapit, nararamdaman ang bigat ng bawat tingin na tumutusok sa aking likuran. Naghagis ako ng isang daisy. Ayaw na ayaw ni Margarita ng mga rosas. Sa labasan ng sementeryo ng bayan, habang nagkakalat ang mga tao patungo sa kanilang mga mamahaling sasakyan, inabutan ako ni Diego. Kasama niya ang notaryo ng pamilya, si Abogado Duran, isang lalaking may kulay abong buhok na may pino na salamin na laging bumabati sa akin na may bahagyang pagyukod ng ulo na tila taos-puso. Itay, bukas ng 10:00 ay babasahin ang testamento. Huwag kang mahuli. Hindi ito imbitasyon, ito ay isang pagpapatawag.
Ginugol ko ang gabing iyon nang mag-isa sa bahay na pinagsaluhan namin ni Margarita simula ng 3 taong gulang si Diego. Isang bahay na napakalaki para sa isang tao, puno ng mga silid na nag-iipon ng mga alaala na parang alikabok. Umupo ako sa sofa sa sala, iyong velvet na kulay lumot na berde na binili ko sa isang tiangge sa isang lumang distrito noong 1995 at hinayaan kong lamunin ako ng katahimikan. Worth it ba ang maging huwaran? Kung gusto mong malaman kung paano mabubura ang isang buong buhay ng sakripisyo sa loob lamang ng segundo, mag-subscribe sa channel dahil nagsisimula pa lamang ang kwentong ito at ang susunod ay magpapamura sa iyo sa galit. Ang opisina ni Abogado Duran ay matatagpuan sa ika-5 palapag ng isang gusali sa isang mataas na distrito, isa sa mga gusaling nagpapakita ng kalangitan ng Maynila at nagpaparamdam sa iyo na maliit ka sa simpleng pagtingin lamang dito. Dumating ako ng 15 minuto ng mas maaga, gaya ng ginawa ko sa buong buhay ko. Ang pagiging punctual ay isa sa iilang bagay na itinuro sa akin ng aking ama bago siya namatay. Ang isang tao na nirerespeto ay hindi nagpapahintay ng iba. Ang sekretarya, isang dalagang may buhok na napaka-straight para maging natural, ay inalok ako ng kape. Tinanggap ko, ngunit ang tasa ay nanginginig ng husto sa aking kamay, kaya kinailangan kong ilagay ito sa platito. Hindi ito takot, ito ay galit na pinipigilan, iyon na bumubulwak sa dibdib at umaakyat sa lalamunan na parang abdo. Dumating si Diego ng 20 minuto ng huli. Pumasok siya sa opisina na parang isang sumalakay sa isang sinakop na teritoryo. Ang kanyang malapad na balikat ay sumasakop ng mas maraming espasyo kaysa sa kailangan. Sumunod si Beatrice na balanse sa kanyang ginintuang takong na tumutunog sa waxed parquet. Nakasuot siya ng madilim na salamin sa loob, sa aircon, na parang nagluluksa pa rin. O nais niyang itago ang mga mata ng isang taong nagkakalkula ng bawat galaw. Magandang umaga, Itay. Ang boses ni Diego ay mekanikal, puro porma, ang uri na ginagamit mo sa isang teller ng bangko. Hindi ako sumagot, pinagmasdan ko lamang siya habang bumagsak siya sa leather na sofa sa tabi ko. Binuksan ang kanyang mga binti sa paraang sinakop niya ang aking espasyo. Umupo si Beatrice sa kabilang panig. Ipinag-cruise ang kanyang mga binti at nagsimulang mag-swipe sa kanyang telepono. Ang liwanag ng screen ay nagpapailaw sa kanyang mukha mula sa mga anggulo na lalo siyang nagmukhang kalkulado. Huling pumasok si Abogado Duran na may dalang isang lumang brown na folder. Binati niya ako ng may magalang na pagyukod. Pagkatapos tiningnan niya si Diego na may ekspresyon na hindi ko masuri sa sandaling iyon. Ngayon, sa pananaw, alam ko kung ano iyon. Awa na may halong paghamak. Sige, simulan na natin. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at binuksan ang folder ng dahan-dahan, halos seremonyal na galaw. Ang huling kalooban ni Margarita Elizabeth Bautista, idiniposito sa notaryo noong ika-15 ng Marso ng taong ito, 3 buwan bago ang kanyang pagpanaw, 3 buwan. Alam ni Margarita na mamamatay siya. Mabilis dumating ang pancreatic cancer. Ngunit hindi ito dumating ng walang babala. At sa huling 3 buwan na iyon ay gumawa siya ng mga desisyon. Huminga ang abogado at nagsimulang magbasa. Ako ang lumagda na si Margarita Elizabeth Bautista sa buong paggamit ng aking mga kakayahang pangkaisipan, idinideklara sa pamamagitan nito bilang aking huling kalooban. Tinatambol ni Diego ang kanyang mga daliri sa isang nakakairitang ritmo. Balisa na parang may naghihintay ng pag-anunsyo ng isang premyo. Iniwan ni Beatrice ang kanyang telepono at yumukod pasulong, sa wakas ay attentive. Sa aking minamahal na asawa, si Tomas Jacobo Reyes, iniiwan ko ang halaga ng 300,000 piso na idineposito sa kasalukuyang account. Pati na rin ang residential property na matatagpuan sa abenida ng mga Tulipanes sa isang maunlad na lugar sa labas ng syudad. Huminto ang mundo. Ang tawa ni Diego ay sumabog na parang putok ng baril sa silid na iyon na may paneled na dingding. Isang malakas, mapanuyang tawa na nagpaangat ng ulo ng sekretarya sa labas. Ibinato niya ang mesa ng malakas kaya gumulong ang ballpen ng notaryo sa sahig. 300,000 piso. Binalingan ako ni Diego, ang kanyang mga mata ay nagniningning na
may halong tagumpay at kalupitan na tanging isang walang utang na loob na anak ang makakapagpakita. Itay, hindi pa nga iyan kasya sa manicure appointments ni Beatrice. Ano ang ginawa mo kay nanay para iwanan ka ng ganyang kaliit na mana? Naglabas si Beatrice ng matinis na tawa, tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay na may pulang kuko at may ibinulong kay Diego. Tumawa ulit siya. Nanatiling walang imik si Abogado Duran, hawak pa rin ang papel, na parang naghihintay na matapos ang sirko. Naramdaman ko ang bawat salita ng tawanan na iyon na tumatagos sa aking balat na parang mga piraso ng salamin. 300,000 piso, 42 taon ng pag-aasawa, ng paglalaban ng damit, paghahanda ng hapunan para sa mga investor na halos hindi man lang ako tinitingnan ng paghawak sa kamay ni Margarita sa mga gabing nagising siya na pinagpapawisan dahil sa mga utang na muntik ng sumira sa amin ng 2 beses. Ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga lamang ng 300,000 piso. Ang bahay, kahit papaano ay iniwan niya ang bahay. At para sa natitirang pamana, hindi na naghintay si Diego na matapos si Abogado Duran. Pinunit niya ang papel mula sa kamay ng notaryo ng padaskol na kilos. Pakiusap, Ginoong Reyes. Pakiusap, ibalik niyo ang dokumento. Sinubukan ng abogado na bawiin ang dokumento, ngunit binabasa na ng anak ko ng malakas. Ang emosyon ay tumutulo mula sa bawat pantig. Sa aking anak na si Diego Augusto Reyes, iniiwan ko ang kabuuan ng aking mga partisipasyon sa negosyo, ang aking mga share sa stock market, ang aking mga commercial real estate properties, ang aking mga financial investments, at ang aking mga sasakyan na may tinatayang halaga ng mana na 3.2 bilyong piso. 3.2 bilyong piso. Tumalon si Beatrice at niyakap si Diego na sumisigaw na parang nanalo sa loto. Binuhat niya ito mula sa sahig. Umiikot kasama siya sa gitna ng opisina na gawa sa kahoy at salamin. Nanatili akong nakaupo. Ang aking mga kamay ay magkakabit sa synthetic leather bag na dala ko sa loob ng 8 taon. Nagseselebra sila na parang wala ako doon, na parang hindi ako kailanman nag-exist. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito, mahal? Dinudot-dot ni Beatrice ang mukha ni Diego gamit ang kanyang matinis na boses na ginagamit niya kapag may gusto siya. Mabibili na natin ang apartment na iyon sa Boracay at papalitan ng kotse. Palagi kong gusto ng Mercedes convertible. Magkakaroon ka niyan. Hinalikan ni Diego ang kanyang leeg sa harap ng notaryo at sa harap ko. Lahat ng gusto mo, prinsesa. Lahat. Dahan-dahang inilabas ni Abogado Duran ang mga papeles, meticulously, nang hindi tumitingin sa sinuman. Isinara niya ang folder, inayos ang kanyang salamin at sa wakas ay tumingin sa akin. Meron doon sa tingin na iyon, isang tahimik na mensahe na hindi ko naintindihan sa sandaling iyon. Ginoong Reyes, kailangan ninyong pumirma ng ilang dokumento para formal na mailipat ang bahay sa inyong pangalan. Maaari nating ischedule iyan sa susunod na linggo. Bago ako makasagot, sumabat si Diego. Actually, abogado, tungkol sa bahay na iyon. Muli siyang umupo. Ngayon ay may postura na ng isang negosyante, isang taong sanay gumawa ng mga desisyon. Magkano ang halaga nito sa kasalukuyang merkado? Naramdaman kong bumaliktad ang aking sikmura. Ito ay isang residence sa isang magandang lugar. 400 metro kwadrado ang lupa. Sasabihin kong humigit kumulang 50 milyong piso. Walang emosyong sumagot ang abogado. 50 milyon. Hinimas ni Diego ang kanyang baba na nag-iisip. Pagkatapos, tiningnan niya ako na parang may nagtatasa ng isang lumang bagay at kailangan niyang magdesisyon kung itatago o itatapon. Itay, hindi ba sa tingin mo ay napakalaki ng bahay na iyon para sa iyo? Nag-iisa ka pa sa edad mo. At kung may mangyari sa iyo, sino ang tutulong? Ang pag-aalala sa kanyang boses ay napakapeke na nakakainsulto. Diego, tama siya, Itay. Lumapit si Beatrice. Hinawakan niya ang aking balikat gamit ang kanyang gel na kuko. Nais kong tanggalin ang mga iyon isa-isa. Makakahanap kami sa iyo ng mas maliit na apartment, mas practical, o siguro isa sa mga residence para sa mga senior citizen. Ang ilan ay napakaganda, alam mo ba? May mga nurse, activities, isang retirement home,
Iminumungkahi niya ang isang retirement home. Tiningnan ko ang mukha ng aking anak. Hinahanap ko sa kanya ang bakas ng batang nilambing ko. Nang may kolik, ang tinuruan kong lumakad, magbasa, magtali ng sintas. Ang batang umiyak sa aking mga bisig nang hindi siya isama ng ibang mga bata sa paaralan. Naghanap ako ng kislap ng pagkatao, wala akong nakita. Tanging ang baluktot na refleksyon ng isang lalaki na natutunan mula sa kanyang ina na ang pag-ibig ay sinusukat sa halaga ng pera at na ako, sa kanyang paningin, ay walang halaga na higit sa 300,000 piso. Pag-iisipan ko. Ang boses ko ay lumabas na matatag. Nagulat ako sa aking sarili. Tumayo ako mula sa silya, hinawakan ang aking bag at lumakad patungo sa pinto. Sinamahan ako ni Abogado Duran sa pasilyo bago ako sumakay sa elevator. Yumukod siya at bumulong. Ginoong Reyes, huwag kayong pipirma ng anuman nang hindi ninyo ako kinakausap muna. Anuman. Naiintindihan ninyo ba? Naiintindihan ko. Ngunit hindi ko pa rin alam kung bakit. Hindi ko malalaman hanggang sa huli na para umatras si Diego. Kung ang kwentong ito ay nakakaantig ng damdamin mo, kung nakikita mo kay Tomas ang tahimik na lakas na marami sa atin ang hindi pinapansin, mag-iwan ng komento dahil nagsisimula pa lamang ito at ang susunod ay dudurog sa iyong kaluluwa. Ang mga sumunod na araw matapos ang pagbasa ng testamento ay parang pamumuhay sa isang emosyonal na freezer. Hindi na tumawag si Diego. Tumigil si Beatrice sa pagkukunwari ng kabaitan. Para bang formal na akong tinanggal sa kanilang listahan ng mga prioridad, ngunit ang bahay ay akin pa rin. Sa ngayon, alam kong babalik sila. Ang mga taong tulad ni Diego at Beatrice ay laging bumabalik kapag may gusto sila. At sa sumunod na Huwebes, eksaktong 11:00 ng umaga, tumunog ang doorbell ng may pagpipilit na parang may hindi tumatanggap na balewalain. Binuksan ko ang pinto at nakita ko silang dalawa. Nakasuot si Diego ng anthracite gray suit na hindi ko pa nakita, malamang ay binili gamit ang bagong mana. Nakasuot si Beatrice ng linen ensemble at may executive briefcase na parang dumating para sa negosyo. Ito nga. Kumusta, Itay? Kailangan nating mag-usap. Pumasok si Diego nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italian leather ay nagiiwan ng marka sa parke na aking pinahira ng wax. Sumunod si Beatrice, ang kanyang French perfume ay bumubuo ng nakakaduwal na amoy sa hangin. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, binibilang sa isip hanggang 10. Isang teknik na natutunan ko matapos ang dekada ng paglunok ng mga insulto. Umupo ka dyan, Itay. Mahalaga ito. Itinuro ni Diego ang sofa, ang aking sofa, na parang siya ang may-ari ng bahay. Umupo ako sa gilid, tuwid ang likod, ang mga kamay ay nakapatong sa aking mga tuhod. Isang postura na sinabi ng aking lola na sa isang taong hindi madaling yumuko. Binuksan ni Beatrice ang briefcase at ipinagkalat ang mga papeles sa center table, mga plano, mga pagtatasa ng real estate, mga polyeto ng mga compact apartment sa mga lugar na hindi ko pa naririnig. Tingnan mo ang dala namin sa iyo. Ang kanyang boses ay masyadong matamis, ang uri ng tamis na nauuna sa lason. Magagandang furnished apartment sa mga residents na may 24 oras na seguridad. Mayroon pa itong game room para sa mga senior citizen. Itinulak niya sa akin ang isang makulay na polyeto, isang parisukat na gusali na walang personalidad, na may maliliit na balkonahe at isang pool na kasing laki ng batya, ang uri ng lugar kung saan tahimik na nawawala ang mga tao. Iniisip namin ang iyong kapakanan, Itay. Yumukod si Diego. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, sa postura ng isang taong naghahanda na gumawa ng isang mapagbigay na alok. Mas magiging komportable ka sa isang mas maliit na lugar, walang hagdan, walang hardin na aalagaan, walang alalahanin sa maintenance. At ang bahay na ito? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Well, nagpalitan ng mabilis na tingin sina Diego at Beatrice. Pinag-iisipan naming ibenta ito. Nasa pinakamabuting panahon ng merkado. Ito ang perpektong oras at may 50 milyong piso sa bulsa, syempre. At kung ayaw kong ibenta? Ang boses ko ay lumabas na kalmado,
halos mausisa. Ang ngiti ni Diego ay nag-aalinlangan ng isang bahagi ng segundo. Tumigil si Beatrice sa pagtingin sa mga papeles at tinitigan ako ng kanyang mga kalkuladong mata. Itay, maging makatwiran ka. Nagbago ang tono niya. Naging mas matigas ito. 67 taong gulang ka na. Napakalaki ng bahay na ito, mahal ang maintenance. At kung madapa ka, at kung magkasakit ka, sino ang tutulong? May mga kapitbahay ako, may mga kaibigan ako. Mga kaibigan, naglabas si Beatrice ng tuyong tawa. Itay, sa lahat ng respeto, karamihan sa mga kaibigan mo ay patay na o nasa mga retirement home. Kailangan mong maging realista. Ang bawat salita ay isang magalang na sampal. Buntong hininga si Diego, hinaplos ang kanyang buhok na may pumada at nagpalit ng diskarte. Tumayo siya, nagsimulang maglakad-lakad sa sala, hinahawakan ang mga bagay na parang nag-iimbentaryo. Huminto siya sa harap ng cherrywood hutch na pag-aari ng aking lola. Ang mga antik na ito. Kumatok siya gamit ang kanyang mga buko sa madilim na kahoy, ang tunog ay umaling-awngaw. Nagkakahalaga ito ng malaking halaga. Alam mo ba? Tunay na cherrywood. Malamang 80 taon, 40,000 piso madali. Kumirot ang puso ko. Ang hatch na yon ay pag-aari ng aking lola, ipinasa sa aking ina at pagkatapos ay sa akin. Pinupunasan ko ang kahoy na iyon tuwing linggo, nakikipag-usap sa mga alaala na iniingatan nito. Technical, Itay. Binalingan ako ni Diego, nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Lahat ng nasa bahay na ito ay pag-aari ni nanay at ngayon ay pag-aari ko na. Ang bahay ay sa iyo. Ngunit ang nilalaman, bahagi iyon ng mana. Naramdaman kong gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ka seryoso. Praktikal lang ako. Nagkibit-balikat siya na parang may nagpapaliwanag ng basic mathematics sa isang mabagal na bata. Hindi mo kailangan ang lahat ng to at kailangan kong i-liquidate ang mga assets para mag-invest sa kumpanya. Iniwan ni nanay ang kumpanya, ngunit mahigpit ang working capital. Tumayo si Beatrice at hinaplos ang Bohemian crystal lamp sa dining room, yung 120 taong gulang. Ito, halimbawa, tunay na kristal, dapat ay nagkakahalaga ng 90 hanggang 100,000 piso. Maaari nating ibenta at bumili ng modernong lamp, mas praktikal. Seryoso sila, uubusin nila ang aking bahay, aalisin ang bawat alaala, bawat piraso ng kasaysayan na aking binuo. Bukas darating ang isang team ng appraisers. Nakapunta na si Diego sa pinto na parang ayos na ang lahat. Aalugin nila ang lahat ng may halaga. Huwag kang mag-alala, Itay. Hindi namin gagalawin ang iyong personal na gamit, damit, litrato, ganon. Maaari mong itago iyon. Napakagandang regalo. Binigyan ako ni Beatrice ng air kiss. Iyong walang laman na galaw na ginagawa ng mga tao kapag gusto nilang magmukhang attentive nang hindi talaga hinahawakan ng ibang tao. Pag-isipan mo ng mabuti ang tungkol sa mga apartment, ha? Oo, Itay. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa iyo. At umalis sila, iniiwan ang mga papeles na nagkalat sa aking mesa, ang amoy ng mamahaling pabango sa hangin at isang itim na butas kung saan dapat naroroon ang puso ng isang ama. Nanatili akong nakaupo sa mabigat na katahimikan na nananatili pagkatapos ng isang bagyo. Tiningnan ko ang hutch ng aking lola, ang lamp na binili ng aking ina nang magpakasal sila, ang linen na kurtina na tinahi ko ng kamay. 30 taon na ang nakalipas. 42 taon sa bahay na ito. Bawat sulok ay may kwento. Bawat bagay ay isang angkla ng alaala at gusto ng aking anak na i-liquidate ang lahat na parang paninda na binibenta. Noon muling tumunog ang doorbell. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig ang mga binti. Umaasang bumalik siya para tanggalan ako ng isa pang piraso ng dignidad. Ngunit nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Aling Meding, ang kapitbahay ko, na may dalang platong apple pie na mainit pa. Nakita ko ang dalawang iyon na lumabas dito na may mukha ng mga buwitre na nakatingin sa patay na hayop. Pumasok siya ng walang seremonya, dumiretso sa kusina at inilagay ang pie sa mesa. Pagkatapos,
Tinitigan niya ako ng kanyang mapanuring mga mata ng isang taong nabuhay ng matagal at natutong bumasa ng tao. Ikuwento mo sa akin ang lahat, Thomas, at huwag kang magtago ng anumang detalye. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga kahihiyan, ang 300,000 piso, ang plano na ilagay ako sa isang maliit na apartment habang ibinebenta ang aking buhay ng pakyawan. Tahimik na nakinig si Aling Meding, pinutol ang malalaking hiwa ng pie. Isa sa amin ang hindi humipo. Nang matapos ako, tinanggal niya ang kanyang salamin, nilinis ang mga lente gamit ang laylayan ng kanyang blusa at sinabi ang pahayag na magpapabago sa lahat. Tomas, 40 taon akong naging abogado bago ako nagretiro at ang ginagawa ng anak mo nang wala kang pahintulot. Pumirma ka ba ng anumang power of attorney, mga papeles na binigay nila sa iyo? Hindi pa. Mabuti. Huwag kang pumirma ng anuman at ibigay mo sa akin ang numero ni Abogado Duran ngayon din. Kinuha ni Aling Meding ang aking telepono at nagdial. Kinausap niya ang sekretarya, ipinakilala ang sarili bilang Abogada Remedios Delgado, legal advisor ni Ginoong Tomas Reyes, isang kalahating katotohanan na ginawa niyang established fact at humingi ng agarang pagpupulong. 20 minuto pagkatapos, nasa kotse na kami, isang lumang tsuro na napakabuti ang pagkakapreserba patungo sa isang mataas na distrito. Mayroong isang bagay na napakagulo sa buong kwentong ito, Tomas. Tinatambol niya ang kanyang mga daliri sa manibela, nag-iisip, ang isang babae tulad ni Margarita ay hindi iniiwan ang kanyang asawa na 42 taon na sa lansangan ng ganoon lang, hindi pagkatapos ng 42 taon. May hindi nasabi sa pagbasa na iyon. At doon nag-apoy ang unang kislap ng pag-asa sa dilim. Siguro hindi ako nag-iisa gaya ng iniisip ni Diego. Siguro mayroon pang isang baraha sa manggas na walang sino man ang naglaro. Sa gabing iyon hindi ako makatulog. Humiga ako sa kama ng mag-asawa na tila napakalaki nang wala si Margarita sa tabi ko. Tinitingnan ng kisame kung saan ang isang mantsa ng kahalumigmigan ay bumubuo ng silweta ng isang ibon na may nakabukas na pakpak. Palaging sinasabi ni Margarita na ipapagawa niya ito. Hindi niya kailanman ginawa. Ang mga alaala ay dumating ng sunod-sunod, ang uri na hindi mo makontrol. Bumagsak sila sa akin na parang malamig na ulan sa madaling araw. Nakilala ko si Margarita noong 1983 sa isang graduation party. Ako ay 25 taong gulang at nasa 3 taon ng pag-aaral ng accounting, ang una sa aking pamilya na nakapag-aral sa kolehiyo. Ang aking ina ay gumagawa ng mga tahi para bayaran ang aking matrikula. Namatay ang aking ama ng 12 taong gulang ako, iniiwan lamang ang mga utang at isang gintong relo na hindi kailanman inalis ng aking ina. Si Margarita ay nagsisimula sa real estate. Mayroon siyang lumang tsuro na kinakalawang, 3 tagpi-tagping damit at isang ambisyon na hindi kasya sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ako sa gitna ng siksikang dance floor at sinabi ang pinakamapangahas na bagay na kailanman ay narinig ko. Magpapakasal ka sa akin. Hindi mo pa alam pero mangyayari iyan. At ginawa ko. 6 na buwan pagkatapos, simpleng seremonya sa simbahan ng San Agustin na may isang palapag na cake at hiniram na damit mula sa kanyang pinsan. Umiyak ang aking ina sa tuwa. Nagawa mo, anak. Nahuli mo ang isang masipag na babae. Ang hindi niya alam, ang hindi alam ng sino man, ay iniwan ko ang aking pag-aaral 2 linggo bago ang kasal. Nakakuha si Margarita ng lote kasama ang isa pang investor. Magtatayo siya ng kanyang unang gusali. Kailangan niya ng tulong sa papeles, mga kalkulasyon, mga basic architectural plan. Basta habang nagsisimula ang proyekto, Tomas, pagkatapos ay maaari mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Hindi ko kailanman ipinagpatuloy ang mga iyon. 3 buwan pagkatapos ng kasal, nalaman kong buntis si Margarita kay Diego. Nagbukas siya ng isang bote ng murang alak at nag-toast sa lalaki ng bahay. Hindi niya kailanman naisip na baka babae. Hindi nga. Dumating si Diego na 3 kilo, pula at umiiyak gabi-gabi na parang galit na galit dahil ipinanganak siya. Ang unang proyekto ng real estate ni Margarita ay isang kabiguan. Nawala ang kanyang kasosyo kasama ang pera, iniiwan lamang ang mga utang at isang kaso sa paggawa.
Naaalala kong nakaupo ako sa mesa ng kusina na may 3 buwang gulang na si Diego sa aking mga bisig. Pinapainom siya ng bote habang pinapanood ko ang aking asawa na umiiyak. Nakaupo sa sahig ng walang laman na sala. Binenta namin ang mga muebles para bayaran ang mga abogado. Nabigo ako, Thomas. Isa akong bigo. Sana ay sumang-ayon ako. Sana ay bumalik ako sa aking ina, humingi ng tulong, ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ngunit tiningnan ko ang sirang babaeng iyon sa sahig at ginawa ko ang desisyon na magbibigay kahulugan sa susunod na 40 taon ng aking buhay. Tumayo ka, hindi ka nabigo, nadapa ka lang. Ngayon, tumayo ka at magsimula ulit. At tumayo siya. Sa aking suporta, sa pera na aking itinago ng palihim, sa mga alahas ng aking lola na ibinenta ko ng walang sinasabi sa sinuman, nabayaran namin ang pinaka-urgent na mga utang. Muling nagsimula si Margarita, sa pagkakataong ito ay mag-isa, maliliit na lote, abot-kayang bahay, mahigpit na margin. Ako ang nag-alaga kay Diego, sa bahay, sa mga bills, sa mga buwis, ginagawa ko ang mga tables ng mano-mano, tinitingnan ang bawat invoice, nakikipag-ugnayan sa mga supplier para sa mga term ng pagbabayad, gamit ang malambot na boses na nagpapababa ng loob sa mga lalaki na sanay sumigaw. Nang pumasok si Diego sa paaralan, nagsimula akong magtrabaho ng seryoso. Gumigising ako ng 5:00 ng umaga para maghanda ng mga pagkain. Iniiwan ng bata sa paaralan ng 7:00. Ginugugol ang araw sa improvised na opisina na itinayo namin sa guest room. Sinusundo si Diego ng 5:00 ng hapon, naghahanda ng hapunan, tumutulong sa mga takdang aralin. Pinapatulog siya at kapag sa wakas ay humiga ako. Dumating si Margarita na amoy beer at pagod. Gustong pag-usapan ang mga proyekto. Siguro mga 10 beses lang akong nakatulog ng mahimbing sa unang 10 taon. Ang unang malaking pagbabago ay dumating noong 1990. Nakakuha si Margarita ng financing para magtayo ng 8 palapag na gusali. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto hanggang noon. Ngunit sa kalagitnaan ng konstruksyon, nagdeklara ng bangkarota ang kontraktor, kalahati ng gusali ang tapos na, kalahati ng mga bumibili ang gustong umatras, ang bangko ay nagbabanta na kukunin ang ari-arian. Naaalala kong nakaupo ako sa parehong mesa ng kusina. 12 taong gulang si Diego, naglalaro ng video game sa kanyang kwarto nang sabihin ni Margarita, "Tapos na, Thomas, kailangan kong magdeklara ng bangkarota." Ako ay 37 taong gulang. Ang buhok ko ay nagsisimulang umitim. Ang aking mga kamay ay nasira sa paghuhugas ng pinggan at paglalaba. Walang titulo, walang karera, walang sariling pera, tanging isang singsing sa daliri at isang anak na nagsisimulang tumingin sa akin ng parehong paghamak na nakita ko sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit hindi ko hinayaan na sumuko si Margarita. Tinawagan ko ang bawat bumibili, 30 tawag. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ipinangako ko na tatapusin namin. Humingi lang ako ng 6 na buwan pa. 28 ang sumang-ayon, 4 ang umatras, ngunit nakahanap kami ng mga bagong bumibili. Nagpunta ako sa bangko mag-isa. Isinanla ko ang bahay nang hindi sinasabi kay Margarita. Nakakuha ako ng ekstensyon at karagdagang pautang. Ang gusaling iyon ay naihatid ng huli, muntik nang hindi matapos, ngunit naihatid ito at ang kita, 3 milyong piso noon, isang kayamanan, ay nagpahintulot kay Margarita na umangat. Sa wakas, nang gabing iyon ay nagpasalamat siya sa akin. Dinala niya ako sa isang eleganteng restaurant, sa isang mataas na distrito. Hinawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa at sinabi, "Ikaw ang pundasyon ng lahat, Tomas. Kung wala ka, ay wala ako." Naniwala ako sa kanya na parang isang baliw na in love. Naniwala ako, ngunit nakikinig si Diego. Siya ay 14 taong gulang at narinig niya ang kanyang ina na sinabi iyon. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa pagbalik? "Nanay, nag-exaggerate ka lang, di ba Itay? Ikaw lang ang nanatili sa bahay, siya ang tunay na nagtatrabaho." Tumawa si Margarita, ginulo ang buhok ng bata at sinabi, "Matalino ka, hindi niya ako ipinagtanggol, hindi niya siya kinorektahan, tumawa lang siya."
Doon, sa kotse na iyon, pauwi mula sa restaurant, naintindihan ko. Hindi mahalaga kung gaano karami ang ginawa ko, kung gaano karami ang ibinigay ko, palagi akong magiging hindi nakikita, ang lalaki sa likuran, ang nagpapanatili ng lahat, ngunit hindi nagniningning. Nakikilala mo ba ang kwentong ito? Naging invisible ka ba sa sarili mong bahay? Mag-iwan ng komento at mag-subscribe dahil ang susunod ay dudurog sa iyong puso at pagkatapos ay magpapapalakpak sa iyo. Ang mga sumunod na taon ay isang pagtaas. Nagtayo si Margarita ng mas maraming gusali, bumili ng mas maraming lote, nagbukas ng isang kumpanya sa real estate development. Ang pera ay nagsimulang dumaloy at habang mas marami ang pumapasok, mas lalo siyang wala sa bahay. Mga meeting, business dinner, biyahe sa mga conference. Ako ay nanatili na nag-aalaga kay Diego, na lalong naging mayabang araw-araw, nag-aalaga sa isang bahay na lalong lumalaki at lumalabas na walang laman, nag-aalaga sa isang kalungkutan na walang mamahaling muwebles ang makakapuno. Nang mag-18 si Diego, inihayag niya na mag-aaral siya ng business administration. Nagsaya si Margarita na pinaplano na ang kanyang anak ang mamamahala sa negosyo. Nang imungkahi ko na mag-aral siya ng arkitektura, ang aking hindi natapos na pangarap, tiningnan ako ni Diego ng may awa. Ang arkitektura ay para sa mga artista, Itay. Ang mga tunay na lalaki ay nagnenegosyo. At tumango si Margarita. Nagtapos ang aking anak, sumama sa kumpanya ng kanyang ina. Nakilala niya si Beatrice sa isang alumni party. Siya ay nagtatrabaho sa public relations, buong ayos, buong kalkulado. Mabilis silang nagpakasal. Binayaran ni Margarita ang kasal. 300 bisita, seafood buffet, honeymoon sa Seychelles. Hindi nila ako kinonsulta sa anuman, nagbayad lang ako ng mga bills. Inayos ko ang mga supplier, pinili ang mga bulaklak. Sa reception, sa panahon ng speech, nagpasalamat si Diego sa kanyang ina sa lahat ng siya. Hindi niya binanggit ang pangalan ko. Nang gabing iyon ay naintindihan ko. Pinalaki ko ang isang halimaw, o mas tamang sabihin, hinayaan kong palakihin ni Margarita ang isang halimaw habang pinapakain ko ang halimaw sa aking katahimikan. At ngayon, 40 taon pagkatapos, nakahiga sa walang laman na kama na iyon, tinitingnan ang ibon sa mantsa ng tubig sa kisame. Nagtatanong ako, ano ang halaga ng isang buhay na nakatuon? 300,000 piso ayon sa testamento. Ngunit may nagsasabi sa akin na sa huli ay nakita ni Margarita ang kanyang pagkakamali. 3 buwan bago siya mamatay ay nakita niya kung sino talaga ang kanyang anak. At may ginawa siya. Kailangan ko lang tuklasin. Dumating ang team ng appraisers noong Martes ng umaga, eksaktong 9:00. 3 lalaki na nakasuot ng puting lab gown at may tablet na kasama sina Diego at Beatrice na pumasok sa aking bahay na parang magalang na sumasalakay. Nagkakape ako sa kusina nang marinig ko ang susi na umiikot sa lock. Ang aking susi, ang ibinigay ko kay Diego taon na ang nakalipas para sa mga emergency. Hindi niya kailanman ginamit hanggang ngayon at ngayon ay ginagamit niya nang hindi man lang tumutunog ang doorbell. Magandang umaga, Itay. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na may peking kagalakan ng mga door-to-door sales agent. Dinala ko ang mga appraisers na sinabi ko sa iyo. Hindi ito pagbisita, ito ay isang territorial na pagsalakay. Dahan-dahan akong tumayo mula sa mesa, pinapakinis ang apron na ginamit ko mula pa noong dekada 90, kupas na asul na kwadros na may tagpi sa bulsa na ako mismo ang nagtahi. Nagpunta ako sa sala at nakita ko ang 3 lalaki na sinusukat na ang mga dingding, kinukunan ng litrato ang mga muebles, nagtatala ng mga numero na hindi ko maintindihan, matigas na walnut, orihinal na kagamitan, Mexican colonial style. Isa sa kanila, ang pinakamatanda na may kulay abong bigote, ay nagsasalita habang hinahaplos ang hutch na pag-aari ng aking lola sa tuhod. Napakahusay na kondisyon. Malaki ang bayad ng antique market para sa mga piraso tulad nito. Nakaupo si Beatrice sa aking sofa, nag-swipe sa kanyang telepono, nakakrus ang mga binti na parang nasa bahay siya. Nakasuot siya ng velvet na sportswear na mas mahal pa sa buong sweldo ko nang tumutulong ako kay Margarita.
Itay, hindi ka naman siguro maiistorbo kung kukuha ako ng juice mula sa refs, di ba? Hindi siya naghintay ng sagot. Tumayo siya at dumiretso sa kusina, binubuksan ang mga cabinet, naghahalungkat na parang may hinahanap bukod sa juice. Hinila ako ni Diego sa sulok ng sala, malayo sa mga appraisers. Itay, kumalma ka lang, nagkakatalogo lang sila, wala kaming kukunin ngayon. Ang tono ay condescending, ang uri na ginagamit mo sa isang pasaway na bata. Pero kailangan mong intindihin, iniwan sa akin ni nanay ang mana. Ang mga muebles na ito, ang mga antigong ito, ay bahagi ng mana. Ang mga muebles na ito ay pag-aari ng aking pamilya. Ang boses ko ay lumabas na mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Ang hatch ay sa lola ko, si Edith. Ang aparador ay sa lola ko sa tuhod, si Clara. Ang lamp at binayaran ni nanay ang pag-renew ng bahay na ito nang magpakasal sila. Sumabat si Diego. Technical, lahat ng narito ay nakuha sa panahon ng kasal na nangangahulugang conjugal property. At dahil siya ang pangunahing nag-ambag, iniwan niya ang parirala na nakabitin na parang ang natitira ay napakalinaw na para ipaliwanag, nag-ambag. Ang salitang iyon ulit na parang 40 taon ng paghawak ng lahat ay hindi counted bilang ambag. Lumapit ang appraiser na may bigote, hawak ang cherrywood hutch ng may halos relihiyosong paggalang. Ginoo, bihira ang piraso na ito. Mexican cherry, marahil ay gawa noong dekada 40. Orihinal na kagamitan, bronze na hawakan. Ito ay may halagang hindi bababa sa 160,000 piso sa mga specialized auction. 160,000. Tinanggap ng aking lola na si Edith ang hutch na iyon bilang regalo sa kasal. Ang aking ina ay nagtatago ng mga panyong binurdahan ng kamay sa loob. Ako ay nagtatago ng mga litrato ng pamilya sa isang lihim na drawer na ako lang ang nakakaalam. Napakahusay! Pumalakpak si Diego. Pinagpapahid ang kanyang mga kamay na parang may nagtatapos ng isang magandang deal. Isulat ninyo iyan, ang vas na iyon. Ang aking lolo, na isang karpintero at namatay nang hindi marunong magbasa, ay ipagbibili ang mga muebles na binuo niya gamit ang sarili niyang mga kamay sa isang international na auction house. At ang lamp na ito, itinuro ng isa pang appraiser ang Bohemian Crystal lamp sa dining room. Tunay na Bohemian Crystal, 120 taong gulang, 15 orihinal na pendants, tinatayang halaga sa pagitan ng 120 at 200,000 piso depende sa bumibili. Nag-iipon ang aking ina ng 3 taon para bilhin ang lamp na yon. Pangarap niya na magkaroon ng magandang bagay sa bahay. Namatay siya nang hindi man lang nakakakain sa ilalim nito. Pumanaw siya 2 buwan bago ito na-install. Sinasindihan ko ang lamp na iyon tuwing linggo at nagkukunwari na naroroon siya, nakaupo sa dulo ng mesa, nakangiti at buong pagmamalaki. Iyan din. Lumitaw si Beatrice na may hawak na baso ng orange juice, nagbibigay ng kanyang opinyon na parang may karapatan siya. Bibilhin ka namin ng modernong lamp itay, LED, energy saving, mas praktikal. Praktikal, episyente, moderno. Mga salita na bumubura sa kasaysayan. Nagpatuloy ang mga appraiser sa bahay na parang mga langgam na nagkakatalogo ng isang kolonya. Kinuhanan nila ng litrato ang dresser sa kwarto na gawa sa pininturahan na kahoy na ibinigay ng aking ama sa aking ina bilang regalo sa kasal. Kinuhanan nila ang Venetian mirror sa pasilyo, mana mula sa isang tiya na hindi ko kailanman nakilala, ngunit ang aking ina ay nagkukwento tungkol sa tuwing dadaan kami sa harap nito. Hanggang sa tinasa nila ang wall clock sa kusina, iyong may pendulum na tumutunog ng mga oras na nagpapakalma sa akin sa mga gabing hindi makatulog. Ang lahat ng ito ay dapat na makalikha ng 1 milyon, 1.2 milyon ng madali, inihayag ng pangunahing appraiser pagkatapos ng 2 oras ng inventaryo. Garantisadong merkado, malaki ang bayad ng mga tao para sa sentimental na alaala ng iba. Mga sentimental na alaala ng iba na parang ang akin ay walang halaga. Pinirmahan ni Diego ang mga papeles ng valuation gamit ang isang Montblanc pen. Isa pang bagong bili gamit ang pera ng kanyang namatay na ina. Inilagay niya ang mga kopya sa kanyang executive briefcase at binalingan ako ng ngiti na gustong magmukhang nakasisiguro.
ngunit tila mapanira. Itay, sa susunod na linggo, magpapadala ako ng truck para kunin ang mga piraso. Iiwan ko sa iyo ang mga basic na muebles, kama, sofa, mesa, ang mga esensyal. Hinawakan niya ang aking balikat at nahirapan akong pigilan ang sarili ko na umatras. At sa pera mula sa pagbebenta ay idedeposito ko ang 20,000 piso buwan-buwan sa iyong account, bukod pa sa 300,000 piso na iniwan ni nanay. Kita mo, magiging sobra pa ang pera mo. 20,000 piso kada buwan. Ipagbibili niya ang 1,200,000 pisong halaga ng mga alaala at bibigyan ako ng 20,000 pisong buwan ng limos. At may isa pa. Lumapit si Beatrice na may hawak na silver photo frame mula sa estante. Ito ang aming litrato sa kasal. Si Margarita at ako, bata at nakangiti, puno ng kinabukasan na naghihintay. Ito ay purong pilak, Itay. Dapat ay nagkakahalaga ito ng mga 30,000 piso. Nagsimula siyang tanggalin ang litrato mula sa frame. May nasira sa loob ko. Wag! Ang boses ko ay lumabas ng mahina ngunit matatag na parang semento. Huminto si Beatrice. Ang litrato ay nasa kanyang kamay pa rin. Nakatingin sa akin ng may pagtataka na parang hindi niya inaasahan na magsasalita ang isang muebles. Paano namang huwag, Itay? Sumimangot si Diego. Hindi nila kukunin iyan. Inagaw ko ang photo frame mula sa kamay ni Beatrice ng mabilis na galaw na ikinagulat ko rin. Ni ang hatch ng lola kong si Edith, ni ang lamp ng nanay ko, walang anumang nagtataglay ng kasaysayan ng aking pamilya. Itay, nagiging irrasyonal ka. Irrasyonal. Ang boses ko ay lumakas sa unang pagkakataon sa 42 taon ng pag-aasawa at 20 taon ng inasahang pagkabalo. Ang irasyonal ay kayong dalawa na pumasok sa bahay ko ng walang pahintulot. Ang irasyonal ay ang pag-imbento ninyo na may karapatan kayo sa mga bagay na akin sa pamamagitan ng mana ng dugo, hindi sa notaryadong papel. Ang katahimikan na bumagsak ay mabigat na parang tinunaw na tingga. Nagpalitan ng tingin ang mga appraisers na hindi komportable. Isa sa kanila ang nagsimulang itago ang kanyang tablet, senyales na gusto niyang umalis ng mabilis hanggat maaari. Humakbang pasulong si Diego, magkabilang pa nga ay nakakuyom, ang mga mata ay nakakunot. Nakilala ko ang ekspresyong iyon. Ito ang parehong ekspresyon na ginagawa ni Margarita kapag sinasalungat siya, ang parehong ekspresyon na nauuna sa mga sigaw, mga kamao sa mesa, mga pintong binubulabog. Susundin mo ba ako? Dahan-dahan siyang nagsalita. Bawat salita ay may bigat na 1 tonelada. Dahil ako ang may-ari ng mana na ito, at kung hindi ka makikipagtulungan, mayroon akong napakagaling na mga abogado na magpapatunay sa korte na ang mga muebles na ito ay bahagi ng mana ni nanay. Kung gayon, patunayan mo. Narinig ko ang sarili kong boses, ngunit tila nagmumula ito sa ibang tao, isang taong pagod na sa pagtapak. Pumunta ka sa korte, dalhin mo ang iyong mga abogado, ngunit hanggang noon walang anumang lalabas sa bahay na ito nang walang pahintulot ko at hindi ko iyan pinahihintulutan. Naghinga si Beatrice. Ipinikit ang kanyang mga mata. Diego, umalis na tayo. Iwanan mo ang iyong ama sa kanyang sakit na pagkakapit sa kanyang mga lumang gamit. Aayusin natin ito kay Abogado Duran. Umalis sila na binubulabog ang pinto. Mabilis na sumunod ang mga appraisers, nakahinga ng maluwag na nakatakas sa battlefield. Nanatili akong nag-iisa sa sala, hawak pa rin ang silver photo frame, nanginginig mula ulo hanggang paa, hindi sa takot, kundi sa galit. 42 taon na paglunok ng mga insulto. Pagtanggap ng mumo, pagiging huwarang lalaki na hindi kailanman nagreklamo, ngunit may limitasyon at kalalampas ko lang nito. Nang hapon ding iyon, lumitaw si Aling Meding sa aking pinto na may dalang thermos ng kape at ang determinasyong iyon ng isang taong hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Siya ay 70 taong gulang, may maikli at puting buhok, salaming may pulang frame at isang tuwid na postura na humahamon sa gravity at panahon. Nakita ko ang sirko na nangyari dito kaninang umaga. Pumasok siya ng walang seremonya, dumiretso sa kusina, at nagsalin ng 2 tasa ng kape. 3 lalaki na nakasuot ng puting lab gown. Ang anak mo na umalis na may mukha ng isang kumagat ng lemon.
Ikwento mo sa akin. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga appraisers, ang mga muebles, ang kahihiyan na makita ang aking sariling kasaysayan na tinasa bilang paninda sa baratilyo. Tahimik na nakinig si Aling Meding, tumatango sa tamang sandali. Ang kanyang mga mata ay alerto sa likod ng kanyang makapal na salamin. Nang matapos ako, tinanggal niya ang kanyang salamin. Nilinis ang mga lente gamit ang laylayan ng kanyang blusa. Isang gawin na alam ko na nangangahulugang nagpoproseso siya ng mahalagang impormasyon at tinitigan ako ng may seryosong mukha. Tomas, mayroong isang bagay na napakagulo sa buong kwentong ito. Napakagulo. Tinatambol niya ang kanyang mga daliri sa mesa. Nag-iisip. Abogado ako na espesyalista sa batas ng pamilya sa loob ng 40 taon. Nakita ko na ang lahat. Mga mag-asawa na nagtatago ng mga ari-arian, mga anak na nagpepeke ng testamento, mga mag-asawa na minamanipula. Ngunit ito, itinuro niya ako gamit ang kanyang daliri. Ito ay amoy pamimilit at pang-aabuso sa pinansyal. Pero ang testamento ay binasa ni Abogado Duran. Leghitimo iyon. Binasa. Hindi ko sinabi na binasa ng buo. Tumayo si Aling Meding. Nagsimula siyang maglakad sa kusina tulad ng ginagawa niya noon sa korte kapag bumubuo ng isang argumento. Sabihin mo sa akin, ang asawa mo ba ay ang uri ng babae na iiwan ang kanyang asawa na 42 taon na sa lansangan ng ganoon lang? Nag-isip ako, si Margarita ay maraming bagay. Astig, workaholic, minsan walang pakialam, ngunit ganap na walang katarungan? Hindi. Alam niya kung gaano karami ang isinakripisyo ko. Sinabi niya iyon ng gabing iyon pagkatapos kong mailigtas ang proyekto ng real estate. Ikaw ang pundasyon ng lahat. Kung gayon, bakit kanya iiwan ng 300,000 piso lang? Kumatok si Aling Meding sa mesa na nagpatunog sa mga tasa. Walang sense. Maliban kung ano? Maliban kung mayroong iba pa sa testamento na iyon, isang conditional clause, isang pangalawang pahina, isang annex na hindi binasa ni Abogado Duran sa harap ng anak mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang parirala na sinabi ng notaryo sa pasilyo ay bumalik na parang kidlat. Huwag kang pumirma ng anuman nang hindi mo ako kinakausap muna, anuman. Sinabi niya sa akin na huwag akong pumirma ng anuman. Bulong ko. Mas para sa akin kaysa kay Aling Meding. Sino ang nagsabi niyan? Si Abogado Duran. Pagkatapos ng pagbasa ng testamento, kinuha niya ako sa pasilyo at sinabi na huwag akong pumirma ng anuman nang hindi ko siya kinakausap muna. Pumalakpak si Aling Meding ng malakas na parang may bagong nalutas na bugtong. Ayan, alam ko na. Hinawakan niya ang aking kamay nang may nakakagulat na lakas ng isang taong ginugol ang buhay sa pagtatapos ng mga kasunduan at paglalantad ng mga kasinungalingan. Thomas, alam ng taong iyon ang isang bagay na hindi mo alam at hindi rin alam ng anak mo. Kaya ang pagpipilit na pirmahan mo ang mga papeles, ibenta ang bahay, ilagay ka sa isang apartment, gusto ka nilang in-neutralize bago mo matuklasan. Matuklasan ano? Malalaman natin iyan sa pakikipag-usap kay Abogado Duran. Ngayon, kinukuha na ni Aling Meding ang telepono. Sinubukan kong magprotesta, sinasabi na gabi na maaari kaming maghintay hanggang bukas, ngunit si Aling Meding ay hindi babae na naghihintay kapag may naamoy na kawalan ng katarungan. Tinawagan niya ang opisina, ipinakilala ang sarili bilang Abogada Remedios Delgado, legal advisor ni Hinoong Tomas Reyes, isang kalahating katotohanan na ginawa niyang established fact at humingi ng agarang pagpupulong. 20 minuto pagkatapos, nasa kanyang kotse kami, malinis na malinis, patungo sa isang mataas na distrito. Ang opisina ni Abogado Duran ay halos walang laman ng 6:00 ng hapon. Umalis na ang sekretarya, ngunit personal niya kaming hinihintay sa pinto. Nakapatong ang blazer sa kanyang balikat, nakaluwag ang kurbata, ang tingin ng isang taong ginugol ang buong araw sa mga nakakapagod na pagdinig. Hinoong Reyes, kinamayan niya ako gamit ang magkabilang kamay, isang kilos na nagpapahiwatig ng pagka-urgent at pag-aalala. Inaasahan kong darating kayo. Pumasok po kayo. Binati niya si Aling Meding nang may paggalang ng isang taong nakikilala ang isang kasamahan sa propesyon.
Dinala niya kami sa conference room, maingat na isinara ang pinto, at bago umupo ay sinuri niya kung maayos na sarado ang mga bintana na parang magbubunyag ng isang lihim ng estado. Ginoong Reyes, direkta akong magsasalita dahil wala tayong oras na sasayangin. Binuksan ni Abogado Duran ang isang nakakandadong drawer kung saan niya kinuha ang isang folder na selyado ng notaryo. Ang asawa ninyo ay nagpunta sa akin 3 buwan bago siya mamatay. May natuklasan siya tungkol sa inyong anak, isang bagay na seryoso. Naramdaman kong umalis ang hangin sa aking baga. Ano ang natuklasan niya? Binuksan ng abogado ang folder ng may tumpak na galaw. Sa loob ay may mga dokumento, bank statements, kopya ng mga kontrata at, Diyos ko, mga litrato. Si Diego ay naglilipat ng pera mula sa kumpanya sa loob ng hindi bababa sa 5 taon. Ikinalat niya ang mga dokumento sa mesa na parang isang detective na naglalatag ng ebidensya ng isang krimen. Mga pekeng kontrata sa mga phantom supplier, pekeng invoice, paglilipat sa mga dummy account, siya lang ay nakapaglipat ng humigit kumulang 160 milyong piso. 160 milyon. Kinuha ni Aling Meding ang isa sa mga bank statements, pinadaan ang daliri sa linya ng mga numero at sumipol ng mahina. Kriminal ito, paglilipat ng pondo, pagpepeke ng dokumento, money laundering. Eksakto. Tinanggal ni Abogado Duran ang kanyang salamin, kinusot ang kanyang pagod na mga mata. Lubhang nalungkot si Margarita nang matuklasan niya. Nag-hire siya ng independent auditor at kinumpirma ang lahat. Naisip niyang ireklamo siya, ngunit hindi niya nagawa. Anak niya, ang kanyang nag-iisang anak. Kung gayon, ano ang ginawa niya? Ang boses ko ay lumabas na nanginginig. Binago niya ang testamento. Kinuha ng abogado ang isang selyadong sobre mula sa folder. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harap sa nanginginig na sulat kamay ni Margarita, ang sulat kamay na lumala sa kanyang mga huling buwan, ngunit akin pa rin. Hindi lang isang simpleng testamento, gumawa siya ng conditional clause, matalino, napakatalino. Yumukod si Aling Meding pasulong sa mode ng legal strategist. Anong uri ng clause? Isang clause ng pag-uugali. Binuksan ni Abogado Duran ang sobre na nagpakita ng 2 pahina na nakatype. Sa unang pagbasa, binasa ko lang ang unang pahina, ang nag-iwan ng 300,000 piso kay Ginoong Tomas at ang natitira kay Diego. Ngunit may pangalawang pahina, isang pahina na maaari lamang basahin kung matugunan ang ilang kondisyon. Anong mga kondisyon? Tanong ko ng halos hindi makahinga. Ang clause ay nagsasabi nito. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at binasa. Kung ang aking anak na si Diego Augusto Reyes ay magpakita sa loob ng 30 araw pagkatapos ng aking pagpanaw ng isang hindi karapat-dapat, walang respeto o abusadong pag-uugali sa kanyang ama na si Tomas Jacobo Reyes, na idokumento sa pamamagitan ng patotoo ng eksekutor ng testamento, ang kabuuan ng mana ay babalik sa kanya na may simbolikong halaga lamang na 300,000 piso na mapupunta sa aking anak, ang parehong halaga na una kong ibinigay sa kanyang ama. Ang katahimikan na bumagsak sa silid na iyon ay napakabigat na naririnig ko ang aking sariling puso na tumitibok ng magulo. Ginawa ni Margarita iyan. Halos hindi ko mabuo ang mga salita. Ginawa niya at ako ang pinangalanan niyang eksekutor ng testamento na may kapangyarihan na idokumento ang pag-uugali ni Diego sa loob ng 30 araw na iyon. Mga kamera, recording, saksi, lahat ay valid. Hindi. Inilabas ni Abogado Duran ang isang maliit na aparato sa mesa, isang digital recorder. Ni-record ko ang lahat, ang pagbasa ng testamento kung saan kaniya kinutya. Ang meeting ngayon sa mga appraisers na sumalakay sa iyong bahay. Kinuha ni Aling Meding ang recorder, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may kasiyahan ng isang abogado na nakahanap ng huling ebidensya. Ilang araw na ang lumipas? 23. Tiningnan ako ni Abogado Duran ng matindi. May 7 araw pa, Ginoong Reyes. 7 araw para idokumento ang karakter ng inyong anak. Binuo niya ang mga dokumento at ayon sa nakita ko sa ngayon, isinara niya ang folder ng may tiyak na galaw.
Sa tingin ko ay mayroon na tayong sapat na material. Tiningnan ko ang folder na iyon. Sa loob nito ay ang pagtubos, ang patunay na hindi ako invisible, na ang aking sakripisyo ay hindi nasayang, na sa huli ay nakita ni Margarita ang katotohanan, ngunit naroroon din ang paghatol sa aking anak, at gaano man niya karapat-dapat, gaano man niya ako ipinahiya at walang respeto, anak ko pa rin siya at mas masakit iyon kaysa sa anumang mana na makakapagpagaling. Ano ang gagawin mo? Patatawarin mo ba ang iyong anak o ipapatupad mo ang hustisya? Magkomento at mag-subscribe dahil ang susunod na 7 araw ay magpapabago sa lahat. Naghanda si Aling Meding ng tsaa nang makabalik kami. Sinabi niya na para ito sa pagpapakalma ng nerbiyos. Ngunit sa tingin ko ay mas para may konkretong gawin siya habang inilalagay ko sa isip ang bomba na kakatapos lang sumabog sa aking buhay. Umupo ako sa parehong upuan sa kusina kung saan ako nagkakape ng libong umaga. Kung saan ako tumulong kay Diego sa kanyang mga takdang aralin, kung saan ako umiyak ng palihim ng makalimutan ni Margarita ang aking kaarawan at ngayon ay natutuklasan kong sa huli ay sinubukan niyang ayusin ang lahat o sirain ang lahat depende sa anggulo. Kailangan mong intindihin ang isang bagay, Tomas. Inilagay ni Aling Meding ang mainit na tasa sa aking mga kamay. Hindi ito ginawa ni Margarita dahil sa kalupitan, ginawa niya ito para sa hustisya. At mas mahalaga, binigyan kanya ng kapangyarihang pumili. Anong pagpipilian? Iwan ang aking anak sa kahirapan. 300,000 piso. Hindi iyan kahirapan, iyan ay leksyon. Inilapit niya ang kanyang upuan sa akin, hinawakan ang aking mukha gamit ang magkabilang kamay. Pinilit akong tingnan siya. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo dahil mahalaga ito. Hindi mo sinisira ang iyong anak. Sinira niya ang sarili niya nang pinili niyang magnakaw sa kanyang ina, ipahiya ang kanyang ama at isipin na makakaligtas siya. Pero anak ko siya. At ikaw ang kanyang ama, hindi ang kanyang basahan. Ang boses ni Aling Meding ay matatag, ngunit mabait. Ang pagiging ama ay hindi pagtanggap ng pang-aabuso. Ang pagiging ama ay hindi pagpapahintulot na maging halimaw ang iyong anak ng walang kahihinatnan. Minsan ang pinakamalaking patunay ng pag-ibig ay ang hayaang bumagsak ang isang tao para matuto siyang bumangon mag-isa. Ininom ko ang tsaa ng tahimik, nararamdaman ang mainit na likido na bumaba at nagpainit sa malamig na walang laman na lumuklok sa aking dibdib. Tama si Aling Meding. Alam kong tama siya, ngunit ang pag-alam ay hindi nagpapagaan sa sakit ng desisyon. Sinabi ni Abogado Duran na may 7 araw pa, sabi ko sa sarili. 7 na araw bago ma-activate ang clause. Paano kung matuklasan nila? Hindi nila matutuklasan. Ipinag-cross ni Aling Meding ang kanyang mga braso. Naka-activate ang mode ng strategist. Gagawin mong normal ang lahat. Kung tumawag si Diego, sagutin mo. Kung pupunta siya dito, tanggapin mo. Hayaan mo siyang patuloy na magbigti gamit ang sarili niyang lubid. Hindi ko alam kung kaya kong magkunwari. Hindi mo kailangang magkunwari. Maging ikaw lang, ang lalaki na nakaligtas sa 42 taon ng invisibilidad nang hindi nawawala ang kanyang dignidad. Hinawakan ni Aling Meding ang aking kamay ng mahigpit. Kung sa anumang oras ay manghina ka, tawagan mo ako, anuman ang oras. Nanatili siyang matulog sa guest room ng gabing iyon. Sinabi niya na gabi na para magmaneho, ngunit alam kong para samahan ako. Para matiyak na hindi ako guguho mag-isa sa bigat ng katotohanan ito. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakakakaiba sa aking buhay. 2 beses tumawag si Diego, minsan para sabihin na naayos na niya ang tungkol sa mga mueble sa notaryo at hindi ako kailangang mag-alala. Minsan naman para ipaalam sa akin na nakahanap siya ng perpektong apartment para sa akin sa isang residence para sa mga senior citizen. May game room, itay, at mga manual art workshop. Magugustuhan mo iyan. Manual art na parang isa akong sinile na matanda. Mabuti para magpalipas ng oras gamit ang mga kamay. Nilunok ko ang aking galit, nagpasalamat ako ng magalang at ibinaba ang telepono. Si Aling Meding, na nasa tabi ko, ay nagtala sa isang maliit na notebook. Araw 25. Sinubukan ng anak na pilitin ng ama na tanggapin ang hindi gustong apartment. Noong Huwebes, dumating si Beatrice nang walang pasabi.
Nagdala siya ng mga polyeto ng mga mga marangyang pasilidad para sa dependent na senior citizens at isang ngiti na kasing peke ng kanyang mga gel na kuko. Itay, tingnan mo kung gaano kaganda. May heated pool, 24 oras na nurse, cable TV room. Ikinalat niya ang mga polyeto sa mesa na parang nagpepresenta ng mga option sa bakasyon. At ang pinakamaganda, Diego, nabayaran na ang unang buwan. Maaari kang lumipat sa susunod na linggo. Hindi ako pupunta kahit saan, Beatrice. Pinanatili kong kalmado, ngunit matatag ang aking boses. Kumurap siya ng naguguluhan na parang hindi niya napoproseso ang posibilidad ng pagtanggap ng hindi. Pero Itay, isinara na namin ang deal. Mawawala ang deposit kung hindi ka pupunta. Kung gayon, hayaan silang mawala. Bumalik ako sa paghuhugas ng pinggan, sinasadya na talikuran siya. Hindi ko hiniling, hindi ko pinahintulutan, at hindi ako pupunta. Naramdaman ko ang kanyang galit na naglalabas sa aking likuran. Nanatili siya doon ng ilang segundo, humihinga ng malakas bago niya kinuha ang mga polyeto ng padaskol na kilos. Wala kang utang na loob. Gusto lang ni Diego ang pinakamabuti para sa iyo at ikaw sa iyong nakakatawang pagiging matigas ang ulo. Lumakas ang boses niya ng isang oktave. Pero sige, kapag nadapa ka mag-isa sa lumang bahay na ito at manatili kang nakahiga ng ilang araw nang walang tumutulong, huwag kang iiyak. Isinara niya ang pinto ng malakas kaya huminto ang wall clock ng ilang segundo bago muling gumana. Si Aling Miding, na narinig ang lahat mula sa silid, ay lumitaw na may hawak na telepono. Na-record ko, malabong banta, psychological coercion, pagtatangkang iwanan ang isang matanda. Sumigaw siya ng may maitim na kasiyahan. Magugustuhan ito ni Abogado Duran. Noong Sabado, 3 araw bago ang deadline, dumating si Diego na may mga papeles, maraming papeles. Ito ay mga notarized power of attorney, mga pahintulot, paglilipat ng mga ari-arian. Lahat ay nakatago sa komplikadong legal na wika na hindi maiintindihan ng karaniwang tao. Itay, kailangan mong pirmahan ito. Papel lang ito ng inventaryo. Inilagay niya ang mga dokumento sa harap ko. Nag-aalok ng isang mamahaling bulpen. Pinadala ito ni Abogado Duran, mga bagay ng Bureau of Internal Revenue. Alam mo na. Kinuha ko ang mga papeles. Dahan-dahan kong binasa ang bawat linya, bawat talata at doon, nakatago sa pahina 3 sa ilalim ng inosenteng pamagat, paglilipat ng mga karapatan sa mana, ay naroroon ang patibong. Tatalikuran ko ang lahat ng paghahabol sa hinaharap sa mana ni Margarita. Pinadala ito ni Abogado Duran? Tiningnan ko si Diego sa mata. Kinausap ko siya kahapon. Isang kasinungalingan. Tinawagan ako ni Abogado Duran kagabi para sabihin na sinubukan ni Diego na mag-appointment, ngunit nag-imbento siya ng palusot na business trip. Bababasahin ko ito ng maingat at pagkatapos ay pipirmahan ko. Inilagay ko ang mga papeles. Itay, urgent ito. Kailangan itong ihatid ngayon para maipresenta sa Lunes. Kung gayon, kailangan itong maghintay hanggang Lunes. Isinara ko ang folder, ipinag-cross ang aking mga braso. Hindi ako pipirma ng anuman nang hindi ko binabasa ng maayos. Nakita ko ang kanyang panga na kumuyom, ang kanyang mga butas ng ilong ay lumaki. Ang kanyang mga mata ay dumilim sa paraan na ginagawa ni Margarita kapag sinasalungat siya. Hinihamon mo ba ako? Ang boses niya ay lumabas ng mahina, mapanganib. Inoobserbahan ko ang aking karapatan na basahin ang aking pinipirmahan. Alam mo ba kung ano ang problema mo? Tumayo si Diego ng padaskol, ang silya ay kumaskas sa sahig. Hindi mo kailanman nalaman ang iyong lugar. Palagi mong inakala na may karapatan kang magbigay ng opinyon, magdesisyon, magkaroon ng boses, ngunit ang totoo, ikaw ay palaging iyon, ang asawa ni Margarita. At ngayong namatay na siya, wala ka ng halaga. Ang bawat salita ay isang tumpak na sampal. Wala, ulit niya na nilalasap ang kalupitan. Sa tingin mo ay may itinayo ka, may naitulong ka? Ikaw ang mayordomo ng marangyang bahay, Itay, ang nagluluto, naglilinis at nananahimik habang ang mga tunay na lalaki ang nagdadala ng pera.
Nanatili akong walang galaw. Maging si Aling Meding na bumaba nang marinig ang pagtatalo ay hindi naglakas loob na makialam. Kung gayon ay sasabihin ko sa iyo sa isang paraan na maiintindihan mo. Diego, yumukod siya malapit sa aking mukha. Kung hindi mo pipirmahan ang mga papeles na iyon, ay idedemanda kita sa obstruction to succession. At maniwala ka, mayroon akong napakagaling na mga abogado. Mga abogado na magpapatunay na wala kang mental na kakayahan na pamahalaan ang mga ari-arian. Pilit ka nilang ilalagay sa ilalim ng pangangalaga kung kinakailangan. Yumukod pa siya ng mas malapit. Matatapos ang iyong mga araw na lumuluwa sa isang third-rate asylum sa ilalim ng controlled medication, nanonood ng mga telenovela. Yan ba ang gusto mo? Ang katahimikan na sumunod ay matalim na parang basag na salamin. Pagkatapos, sa unang pagkakataon sa 67 taon, ay ngumiti ako sa harap ng banta. Ngumiti ako dahil alam ko ang hindi niya alam. Ngumiti ako dahil 3 araw na lang ang natitira. Ngumiti ako dahil bawat salita ng talumpating iyon ay nirecord ng device na inilagay ni Abogado Duran ng palihim sa lamp ng sala. Alam mo, Diego, ang boses ko ay lumabas na kalmado, halos malambing. Tama ka. Hindi ko kailanman nalaman ang aking lugar dahil ang aking lugar ay hindi kailanman nasa ilalim ng paa ng sinuman. Kinuha ko ang mga papeles at dahan-dahan kong pinunit, isa-isa. Ngayon, umalis ka sa bahay ko at huwag ka nang bumalik hanggang matutunan mo na ang respeto ay hindi minamana, kundi pinaghirapan. Umalis si Diego sa aking bahay ng Sabado na iyon na may galit na napakakapal na ramdam ko ang pait sa hangin. Hindi niya ibinagsak ang pinto sa pagkakataong ito. Tahimik lang siyang umalis at ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hinihintay siya ni Beatrice sa kotse, nakatingin sa kanyang telepono. Nakita ko sa bintana nang sumakay siya, binato ang manibela ng 2 beses at umalis ng mabilis na umiingit ang mga gulong sa aspalto. Tumingin siya sa aking bahay at kahit malayo ay nakita ko ang ngiti. Hindi ito ngiti ng tagumpay. Ito ay ngiti ng isang taong naghahanda ng isang bagay. Babalik sila. Nasa tabi ko si Aling Meding. Pinapanood ang kotse na nawala sa kanto. At babalik sila ng buo. Alam ko. 3 araw na lang, Thomas. 3 araw bago matapos ang deadline ng clause. Kaya mo bang magtiis? Tiningnan ko ang babaeng ito na halos 2 linggo ko palang kilala. At ngayon ay siya na lang ang tanging tunay kong kaalyado sa tahimik na giyerang ito. Nagpaliwanag si Aling Meding sa isang pasilyo na akala ko ay magtatapos sa ganap na dilim. Magtitiis ako. Ang boses ko ay lumabas na mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Dahil wala akong pagpipilian, ngunit sa totoo lang, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay mayroon akong pagpipilian at pinili kong hindi yumuko. Nang gabing ding iyon, palihim na lumitaw si Abogado Duran sa likod na pinto. Nagdala siya ng laptop at isang seryosong ekspresyon na nagpapakita sa kanyang mukha na parang tanawin ng isang krimen ng pamilya. Ginoong Reyes, kailangan ninyong makita ito. Binuksan niya ang computer sa mesa ng kusina, inayos ang kanyang salamin at pinindot ang play. Ang screen ay nagpakita ng aking sala, isang diskretong anggulo na nakuha ng nakatagong kamera sa lamp at naroroon si Diego sa high definition. Sinasabi ang bawat nakakalason na salita na kanyang ibinuga ilang oras bago. Ikaw ang mayordomo ng marangyang bahay, Itay, ang nagluluto, naglilinis at nananahimik habang ang mga tunay na lalaki ang nagdadala ng pera. Ang marinig ito sa pangalawang pagkakataon ay hindi gaanong masakit. Ngunit sa pagkakataong ito ay may layer ng distansya na parang nakikita ko ang kwento ng ibang tao, isang lalaki na masyadong matagal na napahiya. Mayroon din akong recording ng pagbasa ng testamento, ng meeting sa mga appraisers, ng pagbisita ni Beatrice kasama ang mga polyeto ng mga asylum. Idinulas ni Abogado Duran ang kanyang mga daliri sa trackpad. Ipinapakita ang bawat folder ng audio at video files. 27 araw ng dokumentasyon, 27 na araw na ang inyong anak ay nagpapatunay ng eksakto sa uri ng karakter na kinatatakutan ng inyong asawa na mayroon siya. Alam ni Margarita, hindi ito tanong. Ito ay masakit na pag-unawa.
Alam niya kung sino talaga si Diego. Alam niya. Maingat na isinara ni Abogado Duran ang laptop na parang nagsasara ng isang kabaong. Ang mga paglilipat ng pinansyal ang naging huling patak, ngunit matagal nang inoobserbahan ni Margarita ang pag-uugali ng kanyang anak, ang kayabangan, ang paghamak, ang kawalan ng empatya. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Abogado Duran, pinalaki ko ang isang halimaw at ngayon ay kailangan kong tiyakin na ang halimaw na iyon ay hindi sisira sa tanging tao na laging nasa tabi ko. Ang mga luha ay dumating ng walang pahintulot. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng validasyon nang sa wakas ay makita ng isang taong mahalaga. Hinawakan ni Aling Meding ang aking balikat ng mahigpit. 3 araw na lang, inilagay ni Abogado Duran ang laptop sa kanyang bag. Sa Lunes ay matutupad ang 32 araw mula nang mamatay si Margarita. Nagpatawag ako ng bagong meeting sa opisina para sa supplemental reading ng testamento. Hindi alam ni Diego kung ano ang tungkol dito, ngunit darating siya. Ipinadala ko ang opisyal na summons sa pamamagitan ng sheriff. Wala siyang pagpipilian. At kung maghinala siya, hindi siya pupunta. Ngumiti ang notaryo ng palihim. Iniisip niya na ang meeting na ito ay para sa iyo na sa wakas ay pirmahan ang pagtalikod sa mana. Ipinahiwatig ko iyan sa summons. Darating siya na may kumpiyansa, nagtagumpay at aalis na wasak. Kumpleto ang sinabi ni Aling Meding nang walang bahid ng awa sa boses. Ang linggo, ang bisperas ng huling meeting, ang bahay ay kakaibang kalmado. Hindi nakipag-ugnayan sina Diego at Beatrice. Walang tawag, walang surpresang pagbisita, wala. Ito ang katahimikan bago ang bagyo at nararamdaman ko ang kuryente sa hangin. Ginugol ko ang araw sa pag-aayos ng bahay. Hindi dahil kailangan ko, ang istruktura ay matibay, kundi dahil kailangan ko. Kailangan kong gumawa ng isang bagay gamit ang aking mga kamay para hindi mabaliw sa pagkabalisa. Pinupunasan ko ang hutch ng lola kong si Edith sa ikatlong pagkakataon nang maintindihan ko na hindi lang ako naglilinis ng kahoy. Nagpapaalam ako dahil anuman ang mangyari bukas, wala nang magiging pareho. Kung mawawala ko si Diego ng tuluyan o matututo siya ng leksyon na napakahirap na marahil, ay hindi niya ako kailanman mapapatawad sa paglalapat nito. Ano ang mas masahol pa? Nang gabing iyon, pinilit ni Aling Meding na kumain ako. Naghanda siya ng vegetable soup. Inilagay ito sa harap ko ng may autoridad ng isang taong hindi tumatanggap ng pagtatalo. Kailangan mong maging malakas bukas. Umupo siya sa harap ng mesa, pagod ngunit determinado ang mga mata. Magiging mahirap, Thomas, napakahirap. Ang makita ang iyong anak na guguho sa harap ng iyong mga mata ay hindi madali, kahit nakarapat-dapat siya. Sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa ko? Lumabas ang tanong ng mahina. Hindi agad sumagot si Aling Meding. Uminom siya ng tubig, tumingin sa bintana ng kusina kung saan ang buong buwan ay nagpapailaw sa hardin at sa wakas ay tiningnan ako ng may karunungan ng isang taong nakaharap sa maraming laban. Ang tama ay bihira na madali. Ang iyong asawa ay nagbigay sa iyo ng pagpipilian, ngunit nagbigay din sa iyo ng responsibilidad. Ang turuan ng iyong anak na ang mga gawa ay may kahihinatnan, na hindi maaring gugulin ang buhay sa paghamak sa mga nagmamahal sa iyo at umasa na makakalusot. Iniabot niya ang kanyang kamay sa mesa, tinakpan ang akin. Hindi mo pinaparusahan ang iyong anak, Thomas. Inililigtas mo ang natitira sa kanyang pagkatao. Kung may natitira pa. Kakaunti lang ang tulog ko ng gabing iyon. Humiga ako, tinitingnan ang kisame, ang mantsa ng kahalumigmigan na hugis ibon na hindi kailanman ipinagawa ni Margarita. At bigla kong naintindihan, hindi niya ito ipinagawa ng sinasadya. Ang ibon na iyon ay tahimik na paalala na ang ilang bagay ay hindi kailangang ayusin. Ang ilang bagay ay kailangan mong matutunan na mabuhay kasama o iwanan. Nang 6:00 ng umaga ng Lunes ay bumangon ako, naligo at maingat na pinili ang aking damit. Walang itim. Sapat na ang itim na isinuot ko sa libing. Pinili ko ang isang navy blue suit na binili ko taon na ang nakalipas
at hindi kailanman nagkaroon ng lakas na isuot. Sinabi ni Margarita na ang navy blue ay kulay ng importanteng tao. Ngayon, ako ay magiging isang importanteng tao. Dinala ako ni Aling Meding sa opisina ni Abogado Duran. Wala sa amin ang nagsalita sa biyahe. Wala nang sasabihin na hindi pa nasasabi. Mahigpit lang akong humawak sa strap ng aking bag. Humihinga ng malalim sa bawat traffic light. Naghahanda para sa sandali na magbibigay kahulugan sa natitira kong buhay. Ang kotse ni Diego ay nasa parking lot na nang dumating kami. Isang bagong Mercedes na binili niya noong nakaraang linggo na binayaran gamit ang pera ng kanyang namatay na ina. Nakatayo siya sa entrance ng gusali, nakatingin sa kanyang relo ng walang pasensya, si Beatrice sa tabi niya, nang umunguya ng bubblegum na babato. Nang makita nila akong bumaba mula sa kotse, ngumiti si Diego, isang malawak, may kumpiyansang ngiti ng isang taong nag-aakalang nanalo na. Magandang umaga, Itay. Nakita ko na sa wakas ay nagpasya kang maging makatwiran. Hindi ako sumagot, lumakad lang ako patungo sa entrance na kasama si Aling Meding sa tabi ko na parang emotional na bodyguard. Naghihintay sa amin si Abogado Duran sa lobby. Walang emosyon ang mukha, profesional. Magandang umaga sa lahat, umakyat po tayo. Marami tayong kailangang pag-usapan. Sa elevator mahinang sumipol si Diego. Tiningnan ni Beatrice ang kanyang mga kuko. Ako ay binibilang lang ang mga palapag. 1, 2, 3. Bawat palapag ay isang hakbang pa patungo sa katotohanan. 4, 5, 6. Bawat numero sa panel ay isang tibok ng aking nagpupuyos na puso. 7, 8, 9, 10, 11 at sa wakas 12. Bumukas ang mga pinto sa pasilyo na patungo sa opisina kung saan ang aking buhay ay muling bibigyan ng kahulugan, kung saan ang aking anak ay matututo na ang maliitin ang isang tahimik na lalaki ay ang pinakamahal na pagkakamali na magagawa ng isang tao, kung saan ang hustisya ay sa wakas ay hindi na lang magiging isang magandang salita. Bukas ay magdedesisyon ang lahat. Handa ka na bang makita kung paano ito magtatapos? Mag-subscribe at i-activate ang bell dahil ang susunod na bahagi ay magpapatulala sa iyo. Ang conference room ay eksaktong gaya ng naaalala ko. May barnisadong mahogany table, leather na silya, malawak na bintana na nagpapakita ng syudad sa ibaba. Maliit, malayo, hindi alintana ang drama na malapit ng maganap sa loob. Umupo si Diego sa isang silya nang may postura ng may-ari ng universo. Nakabukas ang mga binti, nakalahad ang mga braso sa likuran ng silya sa tabi niya. Umupo si Beatrice malapit, ipinag-cruise ang mga binti at nagsimulang mag-swipe sa kanyang telepono na parang isa lamang boring na meeting na kailangan niyang tiisin dahil sa obligasyon. Estratehikong umupo si Aling Meding sa tabi ko. Nagpunta si Abogado Duran sa pinto. Isinara ito nang may diskretong click na nagpaangat ng kilay ni Diego, ngunit hindi niya pinansin. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silya, binuksan ang parehong lumang brown na folder at inayos ang kanyang salamin nang may maingat na galaw. Sige, tinatambol ni Diego ang kanyang mga hita nang walang pasensya. Diretsuhin na natin. Nagdala ako ng mga bagong dokumento para pirmahan ng aking ama. Mas simple sa pagkakataong ito. Walang komplikadong legal na jargon. Idinulas niya ang isang folder sa mesa sa aking direksyon. Abogado Duran, maaari mo bang kumpirmahin na ayos ang lahat? Sa totoo lang, Ginoong Reyes, hindi natin kakailanganin ang mga dokumentong iyon. Hindi man lang tiningnan ng abogado ang folder. Ang meeting ngayon ay may ibang layunin. Katahimikan, kumurap si Diego ng naguguluhan. Paano namang ibang layunin? Iniwan ni Beatrice ang kanyang telepono. Ang boses niya ay nawalan ng kaunting kayabangan. Narito tayo para sa supplemental reading ng testamento ng inyong ina. Binuksan ni Abogado Duran ang folder. Inilabas ang parehong sobre na nakita ko ilang araw na ang nakalipas. May pangalawang pahina na hindi binasa sa unang meeting. Para sa legal at kontraktual na dahilan, maaari lamang itong ihayag pagkatapos lumipas ang 30 buong araw mula sa kanyang pagpanaw. Nakita kong nawala ang kulay sa mukha ni Diego. Hindi ganap, hindi pa, ngunit sapat para malaman niya na mayroong isang bagay na hindi tama. Pangalawang pahina? Anong kwento ito?
Yumukod siya pasulong na sinusubukang magmukhang mausisa lang, ngunit nakita ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Hindi kailanman binanggit sa akin ni nanay ang isang pangalawang pahina. Dahil hindi niya dapat gawin, sagot ni Abogado Duran ng may propesyonal na kalmado ng isang taong nakakita ng maraming bagyo. Idineposito ng inyong ina ang karagdagang clause na ito 3 buwan bago ang kanyang pagpanaw na may malinaw na tagubilin na ihayag lamang ito pagkatapos ng isang panahon ng pagmamasid. Pagmamasid kung ano. Yumukod din si Beatrice. Ang kanyang mga gel na kuko ay kinakabahan na tumatambol sa mesa ng pag-uugali ni Ginoong Diego Reyes sa kanyang ama. Bumaba ang temperatura ng silid ng DESA OC. Naglabas si Diego ng maikling, hindi komportabling tawa. Pag-uugali? Anong ibig sabihin niyan? Diyos ko. Hindi sumagot si Abogado Duran. Nagsimula lang siyang magbasa ng matatag at malinaw ang boses, walang emosyon. Karagdagang klose sa mga huling kalooban ni Margarita Elizabeth Bautista. Isinasaalang-alang na mayroon akong dahilan para maniwala na ang aking anak ay maaring hindi ituring ang kanyang ama ng may respeto at dignidad na karapat-dapat. Pagkatapos ng aking pagpanaw, itinatakda ko ang sumusunod. At napatunayan sa pamamagitan ng nararapat na dokumentasyon na nakalap ng eksekutor ng testamento na si Diego Augusto Reyes ay nagpakita ng isang hindi karapat-dapat, walang respeto, coercitive o abusadong pag-uugali kay Thomas Jacobo Reyes sa loob ng 30 araw pagkatapos ng aking pagpanaw. Katahimikan na nakakabingi. Sa aking anak sa gayong kaso, tanging ang simbolikong halaga lamang na 300,000 piso ang mapupunta, ang parehong halaga na una kong ibinigay sa kanyang ama bilang paalala na ang respeto at dignidad ay hindi minamana kundi pinaghirapan. Tumayo si Diego ng padaskol, ang silya ay halos matumba. Nakakatawa ito! Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa mga dingding. Hindi ito legal, hindi ito balido, perpektong legal. Nagsalita si Aling Meding sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ng abogado ay pumuputol sa hangin na parang matalim na talim. Ang mga testamento ay maaaring maglaman ng mga kondisyonal na clause at ito ay binuo, isinagawa at nirehistro sa notaryo nang may lahat ng kinakailangang formalidad. Hindi karapat-dapat na pag-uugali. Hinaplos ni Diego ang kanyang buhok, nagsisimula siyang pagpawisan. Sino ang nagbibigay kahulugan kung ano ang hindi karapat-dapat na pag-uugali? Masyadong subjective. Hindi kapag may dokumentasyon. Binuksan ni Abogado Duran ang laptop na nasa mesa. Ayon sa mga tagubilin na iniwan ng inyong ina, ako ang pinangalan ng eksekutor ng testamento na may kapangyarihan na obserbahan at idokumento ang inyong mga interaksyon kay Ginoong Tomas sa loob ng 30 araw. Sinubaybayan mo ako. Ang boses ni Diego ay lumakas. Idinokumento ko. Itinuwid ng abogado, pinindot ang play. Ang unang eksena na lumitaw sa screen ay ang pagbasa ng testamento. Si Diego na tumatawa ng malakas sa 300,000 piso na iniwan sa akin. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa silid muli. Ngayon ay pinalakas ng mga speaker. 300,000 piso. Hindi iyan kasya sa manicure appointments ni Beatrice. Sumubsob si Beatrice sa kanyang silya, namumutla. Nagpatuloy ang video. Ang meeting sa mga appraisers. Si Diego na nagkakatalogo ng aking mga muebles na parang paninda. Ang pagbisita ni Beatrice kasama ang mga polyeto ng mga asylum at sa wakas ang eksena ng Sabado. Si Diego na tinatawag akong mayordomo ng marangyang bahay. Sinasabi na wala akong halaga. Nagbabanta na pilit akong ilagay sa ilalim ng pangangalaga. Bawat salita, bawat galaw, bawat ekspresyon ng paghamak ay idinokumento sa high definition. Nang matapos ang video, puting-puti si Diego na parang papel. Hawak ni Beatrice ang kanyang kamay sa kanyang bibig, nakalabas ang mga mata. 27 araw ng pag-uugali na nagpapakita, ayon sa legal na pagsusuri na hiniling ng 3 independenteng espesyalista, psychological abuse, contractual coercion, pagtatangkang maglipat ng ari-arian at mga banta ng pagdukot. Isinara ni Abogado Duran ang laptop. Galit siya. Balisa na ngayon si Diego. Nanginginig ang mga kamay. Nagsasabi ang mga tao ng kung ano-ano kapag galit.
Hindi iyan pwedeng gamitin. Hindi ko alam na nirecord ako. Eksakto. Tumayo si Aling Meding, lumapit sa mesa ng may postura ng piskal noon. Hindi mo alam. Kung gayon, inihayag mo kung sino ka talaga kapag iniisip mo na walang nakakakita. At iyan ang gustong matuklasan ng iyong ina. Hindi ang anak na nagkunwari sa harap niya, kundi ang lalaki na naging ikaw ng inakala mo na walang kahihinatnan. Binalingan ako ni Diego at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Itay, hindi mo hahayaang mangyari ito, di ba? Anak mo ako. Stress lang ako sa pagkamatay ni nanay. Alam mo naman, hindi ito personal. Nagmamakaawa na siya ngayon, nanginginig ang boses, pakiusap, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Tiningnan ko ang 40 taong gulang na lalaking ito na pinagpapawisan ng malamig, desperado na nagmamakaawa. At hindi ko nakita ang aking anak. Nakita ko ang isang estranghero na natutunan ang lahat ng maling leksyon sa buhay. Tama ka, Diego. Hindi ko ito magagawa sa iyo. Ang boses ko ay lumabas na kalmado, mahinahon. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Hindi! Binato niya ang mesa. Ipapawalang bisa ko! Ipapawalang bisa ko ang nakakatawang testamento na ito. May karapatan ako. Ako ang nag-iisang anak. Maaari mong subukan. Dahan-dahang kinuha ni Abogado Duran ang mga dokumento. Ngunit matatalo ka at gagastusin mo ang 300,000 piso na natitira sa iyo sa bayad ng abogado. Desisyon mo yan, Diego. Umalis na tayo. Tumayo si Beatrice, hinawakan ang kanyang bag. Ayusin natin ito sa ibang abogado. Tunay na abogado. Nagbigay siya ng makamandag na tingin kay Abogado Duran. Ngunit hindi gumalaw si Diego. Tiningnan niya ako ng ekspresyon na nag-iba-iba sa pagitan ng galit at kawalang paniwala, na parang hindi niya maproseso na ang invisible na lalaki na tinapak-tapakan niya sa buong buhay niya ay kakatapos lang baligtarin ang sitwasyon. Ilang taon, Itay? Ang boses niya ay lumabas na paos. Ilang taon mo nang pinaplano ito? Naghihintay para sirain ako. Wala akong pinlano, Diego. Ang nanay mo ang nagplano. Hinayaan lang kitang ipakita kung sino ka talaga. Tumayo ako, hinawakan ang aking bag at, kung nakakaginhawa, umaasa ako na ang 300,000 pisong iyon ay magtuturo sa iyo ng higit pa tungkol sa dignidad kaysa sa 3.2 bilyong piso na kailanman ay gagawin. Lumakad ako patungo sa pinto. Binuksan ito ni Aling Meding para sa akin. Bago lumabas ay tiningnan ko siyang muli. Nakaupo pa rin si Diego, nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Nasa telepono si Beatrice, marahil ay tumatawag na ng mga abogado. Kinakalkula kung mayroon pa ring paraan para mailigtas ang pera. At wala akong naramdaman ni kagalakan ng tagumpay, ni kalungkutan ng pagkawala, tanging isang kakaibang kawalan kung saan dapat naroroon ang pagmamahal ng isang ama. Siguro iyan ang ibig sabihin ng sa wakas ay maging malaya. Ang 3 buwan pagkatapos ng umaga na iyon sa opisina ni Abogado Duran ay isang emosyonal na roller coaster na hindi ko pinaghandaan. Sinubukan ni Diego na kontrahin ang testamento tulad ng ipinangako niya. Nag-hire siya ng isang mamahaling opisina na may pangalan sa Ingles at reception ng 5-star hotel. Ngunit tama si Abogado Duran, walang silbi. Matatag ang clause, hindi mapasusubalian ang dokumentasyon at kinumpirma ng 3 independenteng eksperto na ang na-record na pag-uugali ay nagpakita ng psychological abuse. Ang hukom, isang babaeng may kulay abong buhok na may pagod na mga mata na nakakita ng sobrang pagiging walang utang na loob ng pamilya ay tinanggihan ang apela sa unang pagkakataon. Umapela ulit si Diego, natalo ulit. Nagkakahalaga ito ng eksaktong 295,000 piso sa bayad ng abogado. Naiwan sa kanya ang 5,000 piso mula sa iniwan ng kanyang ina. Iniwan siya ni Beatrice sa 2 linggo pagkatapos ng desisyon ng korte. Walang sulat ng pamamaalam o drama. Simpleng inimpake niya ang kanyang mga gamit habang kasama niya ang abogado. Kinuha niya ang mga alahas na ibinigay niya sa kanya, ang kotse na nakapangalan sa kanya, at nawala. Nag-iwan ng mensahe na nakadikit sa refrigerator na may 3 salita. Masarap habang tumagal.
Nalaman ko mula kay Aling Meding na nakarinig ng mga tsismis mula sa gusali kung saan nakatira si Diego na pinsan pala ng isa sa kanyang dating kliyente. Ang mga network ng impormasyon ng kababaihan ay mas episyente kaysa sa anumang serbisyo ng intelligence. Wala akong naramdamang awa o kagalakan, tanging isang malamig na pag-unawa. Pinili niya ang isang babae na nagmamahal sa kanya sa kung ano ang mayroon siya, hindi kung sino siya. At nang matapos ang pagmamayari, hindi sapat ang pagkatao. Tungkol naman sa akin, sa unang pagkakataon sa 67 taon, kailangan kong tuklasin kung sino ako nang hindi ako tinutukoy ng iba. Hindi na ako asawa ni Margarita, hindi na ako ama ni Diego, Tomas lang ako. At kailangan kong muling likhain ang sarili ko. Ang una kong ginawa ay i-renew ang bahay, hindi dahil kailangan ko, matibay ang istruktura, kundi dahil kailangan ko. Nag-hire ako ng isang batang interior designer, isang dalagang may malalaking salamin at may kulay na buhok na nakinig sa akin ng 3 oras bago gumuhit ng isang linya. Gusto niyang baguhin ang mga alaala sa bagong simula, sabi niya habang tinitingnan ang mga silid ng may mga matang nakakakita ng mga posibilidad. Gawin natin. Pininturahan namin ang mga dingding, tapos na ang beige at puti, ang mga kulay na mas gusto ni Margarita dahil neutral ang mga ito at nagpapataas ng halaga ng real estate. Pinili ko ang cobalt blue para sa sala, isang malalim na asul na nagpapaalala sa akin ng karagatan na hindi ko kailanman nakita ng malapitan. Ginto para sa mga detalye, frame, door handles, moldings na iminungkahi ng designer at nagbigay ng malaking pagbabago. Ang kusina ay may mga tiles na talavera type sa dilaw at orange na kulay. Mga kulay na tila nagtatago ng araw sa loob ng bahay, kahit nasa maulap na araw. Ang hutch ng aking lola na si Edith ay nanatili sa parehong lugar. Ngunit ngayon ay naibalik na barnis, nagniningning ng may bagong dignidad. Ang lamp ng aking ina ay nilinis isa-isa. Bawat kristal na pendant ay pinakinis hanggang sa sumalamin ito ng ilaw na parang maliliit na bituin. At kung saan nakasabit noon ang aming litrato sa kasal, si Margarita at ako, bata at puno ng pag-asa. Inilagay ko ang isang litrato ko noong 25 taong gulang ako bago ang kasal, nang nangangarap pa akong maging arkitekto. Ang batang iyon sa litrato ay may nagniningning na mga mata. Nakalimutan ko na ganun pala ako noon. Sa edad na 69, nag-enroll ako sa Open University Program para sa mga senior citizen, hindi para tapusin ang isang degree sa arkitektura. Ang pangarap na iyon ay naiwan na at ayos lang iyon. Sa halip ay kumuha ako ng kurso sa kasaysayan ng sining, isa pa sa urban gardening, at isa pa sa karapatang pantao na ipinilit ni Aling Meding. Hindi mo kailanman malalaman kung kailan mo kakailanganin, sabi niya nang may alam ng ngiti. At sa mga tunay na pagkakaibigan, hindi ang mga mababaw na pagkakaibigan ng asawa ng negosyante kung saan ka nakangiti sa mga dinner at hindi kailanman nagbubunyag ng anumang tunay, kundi mga pagkakaibigan ng mga taong nakikilala ang isa't isa sa sakit at paglampas. Mga lalaki na tulad ko na ginugol ang dekada sa pagiging invisible at natuto na kumuha ng espasyo. Si Enrique, 70 taong gulang, balo ng isang doktor na hayagang niloloko siya at iniwan ng kalahati ng mana sa kanyang kabit, si Roberto 65. Diborsyado matapos matuklasan na ang kanyang asawa ay may pangalawang pamilya sa ibang syudad, si Jacobo 69, na hindi kailanman nagpakasal dahil inalagaan niya ang kanyang ama na may sakit hanggang sa mamatay ito. At nang sa wakas ay malaya na siya, masyado na siyang matanda para magsimula. Nagtitipon kami tuwing Martes ng hapon sa aking cobalt blue sala. Umiinom kami ng tsaa sa mga tasa na binili ko para lang doon, pinong porselana na may gintong detalye at nagkukwento kami ng aming mga kwento, tumatawa, umiiyak. Muling binubuo ang aming mga salaysay sa paraan na may kabuluhan sa amin, hindi sa mga babae na nagbigay kahulugan sa amin. Nagtanim ako ng hardin sa likod ng bakuran. Mga rosas, sampagita, lavender, mga bulaklak na hindi kailanman pinayagan ni Margarita dahil umaakit ang mga bubuyog at nangangailangan ng trabaho. Ngayon ay dumarating ang mga bubuyog at ang trabaho ay akin at mayroong isang bagay na lubos na kasiya siya
sa pagdudumi ng aking mga kamay at makita ang isang magandang bagay na lumalaki salamat sa aking pag-aalaga. Nakahanap ka ba ng sarili mong boses pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan? Iwan ang iyong kwento sa mga komento at mag-subscribe dahil ang huling bahagi ay magpapakita sa iyo na hinding-hindi pa huli para magsimulang muli. 6 na buwan pagkatapos ng umaga na iyon, sa opisina ni Abogado Duran, lumitaw si Diego. Hindi niya ako inabisuhan na darating siya, simpleng kumatok lang sa pinto ng isang Sabado ng umaga at nang buksan ko ang pinto ay halos hindi ko siya nakilala. Pumayat siya. Ang kanyang balbas ay hindi inahit. Ang kanyang damit ay simple, kupas na t-shirt, lumang jeans, walang kaugnayan sa mga Italian suit at leather na sapatos. "Kumusta, Itay?" Ang boses niya ay lumabas na paos, na parang hindi niya ito masyadong ginagamit kamakailan. "Diego, hindi ko pa siya inimbitahang pumasok. Nanatili kami doon sa pintuan. Isang hindi komportabling katahimikan na humahaba sa pagitan namin na parang lumang bubblegum. Kailangan kitang kausapin." Kung gayon magsalita ka. Tumingin siya sa paligid. Walang tao sa kalye, sa kanyang mga paa, saan man, maliban sa akin. Nakakuha ako ng trabaho sa isang accounting firm, administrative assistant, minimum wage at kalahati. Isang pos. Nakakahiya. Ako na dating direktor ng kumpanya, ngayon ay nag-a-archive ng mga papeles at naghahanda ng kape para sa mga taong mas mababa ang kinikita kaysa sa ginagastos ko sa pagkain. Naghintay ako. Hindi ko siya gagawing madali, ngunit huminga siya ng malalim. Tapat ito. At sa huli ng araw, kapag humiga ako sa kama sa maliit na apartment na pinagsaluhan ko ng 2 iba pang lalaki, at least nakatulog ako nang hindi nararamdaman na nagnakaw ako sa isang tao. May gumalaw sa aking dibdib. Maliit, maingat. Hindi ito pagpapatawad, hindi pa. Ngunit marahil ang simula ng isang bagay na katulad. "At bakit ka na parito, Diego?" Sa wakas ay tiningnan niya ako at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita, tunay na kahihiyan. Dahil ginugol ko ang aksa na buwan sa pagsisisi sa iyo, pagsisisi kay nanay, pagsisisi sa mundo. At kaninang umaga ay nagising ako at naintindihan ko na ako lang ang responsable, nanginginig ang kanyang mga kamay. Naging masamang anak ako, hindi lang walang utang na loob, naging malupit ako. At hindi mo karapat-dapat ang lahat ng iyon. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi ito mapanlinlang na luha, alam ko na iyon. Ito ang mga luha ng isang taong sa wakas ay nakita ang halimaw sa salamin. Hindi ako humingi ng tawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat at hindi ako humingi ng pera dahil natutunan ko na ang pera na hindi ko pinaghirapan ay walang halaga. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Naparito ako para sabihin na naintindihan ko ang leksyon. At gugugulin ko ang natitira kong buhay sa pagtatangkang maging anak na karapat-dapat ka. Nanatili akong tahimik sa loob ng isang sandali na tila walang hanggan. Pagkatapos ay umalis ako. "Pumasok ka. Maghahanda ako ng kape." Hindi ito ganap na pagpapatawad. Hindi ito agarang pagkakasundo. Ngunit ito ay isang pinto na dahan-dahang bumubukas ng maingat. Dahil sa huli ay natuklasan ko na ang hustisya ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. At minsan ang pagpapanumbalik ay nangangahulugan ng pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na muling buuin kung sino siya. Kahit masakit, kahit nakakatakot, kahit hindi na kami magiging ama at anak tulad ng dati. Dahil ang dati ay sirang-sira na mula pa sa simula. 2 taon na ang nakalipas mula ng umaga na iyon nang lumitaw si Diego sa aking pinto. 2 taon na nagturo sa akin na ang pagtatayo ng mga tulay ay mabagal, maselan na trabaho, na nangangailangan ng pasensya mula sa magkabilang panig. Hindi naging perpektong anak si Diego tulad ng sa mga kwento. Hindi siya lumipat sa akin, hindi tumatawag araw-araw, hindi nagkukunwari na ang mga tao ng kalupitan ay mabubura ng ilang paghingi ng tawad. Ngunit dumarating siya isang beses sa isang linggo, minsan 2, laging nagdadala ng simpleng bagay, tinapay mula sa paborito kong panaderya
bulaklak mula sa palengke o simpleng presensya niya. Nagsasalita kami ng totoo ngayon, hindi iyong mga mababaw na usapan ng kumusta ka na sinusundan ng mabuti, kundi mga tunay na usapan kung saan kinukwentuhan niya ako tungkol sa kanyang trabaho. Na-promote siya bilang financial analyst. Sapat ang kinikita para magkaroon ng sarili niyang apartment, maliit pero kanya. At kinukwentuhan ko siya tungkol sa aking mga klase, ang aking mga proyekto sa hardin, ang mga kaibigan na naging bago kong pamilya. Minsan tiningnan niya ang cobalt blue na dingding ng sala at sinabi, "Maganda. Hindi ko inakala na magugustuhan mo ang matingkad na kulay." "Ako rin," sagot ko habang nagsasalin ng kape. Ginugol ko ang 42 taon nang hindi alam kung sino ako bukod sa asawa at ama. Unti-unti kong natutuklasan. Nanatili siyang tahimik sandali, hinahalo ang asukal sa kanyang kape ng dahan-dahan. "Patawad kung ninakawan kita niyan. Hindi ka nagnakaw, Diego. Ako ang nagbigay. Iyan ang pagkakaiba na natutunan ko." Umupo ako sa sofa sa harap niya. Iyon ang paborito ko ngayon. Emerald green velvet na binili sa isang vintage furniture store. Walang makakagawa sa atin na invisible nang walang pahintulot natin. Pinili kong mawala dahil inakala kong iyon ang ginagawa ng isang mabuting asawa, isang mabuting ama. Nagkamali ako. Iyon ang pinakamatapat na usapan na nagkaroon kami hanggang noon. Para sa aking 69 kaarawan, dumating si Diego na may maingat na nakabalot na regalo. Nang buksan ko, nakakita ako ng cherry wood photo frame, kitang-kita na gawa sa kamay, na may simpleng ngunit maingat na ukit. "Ginawa ko iyan sa isang carpentry course," paliwanag niya, na bahagyang namumula. Naisip ko na, pinahahalagahan mo palagi ang mga bagay na may kasaysayan, kaya gusto kong magsimula ng mga bagong magagandang kwento. Sa loob ng frame ay may litrato namin na kinuha 3 linggo bago sa hardin. Ako ay nagdidilig ng lavender. Siya sa likuran ay tumutulong sa pagpruning ng mga rosas, parehong nakangiti. Hindi mga nakapose na nangiti. Tunay na nangiti na dumarating kapag simpleng nabubuhay ka sa isang magandang sandali. Salamat, anak. At sa pagkakataong ito, ang salitang anak ay hindi na masakit. Si Aling Meding ay nanatiling aking angkla. Naghahapunan kami ng magkasama nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Nagpapalitan sa pagitan ng aking bahay at kanyang bahay. Nagsimula siyang makipag-date sa isang 75 taong gulang na balo na nakilala niya sa isang cruise sa Bahamas. Isang bagay na ginawa ko kasama niya na hindi ko sana kailanman gagawin ng mag-isa. Ngunit iginiit ni Aling Meding na kailangan naming mamuhay. "Thomas, ginugol natin ang buong buhay natin sa pag-aalaga sa lahat. Oras na para alagaan ang ating sarili." Tama siya. Nakapagpapalaya ang cruise. Ang makita ang karagatan sa unang pagkakataon sa edad na 69 ay nagpamulat sa akin kung gaano karaming bagay ang hindi ko nagawa habang abala ako sa pagiging kapaki-pakinabang sa iba. Bumalik kami na puno ng mga kabibe ang aming mga maleta, tandang balat at mga plano na ulitin ito bawat taon. Ang mga kaibigan tuwing Martes, sina Enrique, Roberto at Jacobo, ay naging mga konfidante, mga kapatid na pinili ko. Nagbukas si Enrique ng isang maliit na carpentry workshop gamit ang mana na nakuha niya sa korte. Ipinagpatuloy ni Roberto ang pagpipinta, isang bagay na iniwan niya noong 20 nang sabihin ng kanyang asawa na hindi binabayaran ng sining ang mga bills. Kumuha si Jacobo ng 3 pusa at sa wakas ay naglakbay sa Europa na palagi niyang pinapangarap. Lahat kami ay namumulaklak sa edad na sinasabi ng lipunan na dapat na kaming malanta. Naging kaibigan din si Abogado Duran. Nalaman ko rin na balo siya sa parehong sakit na kumuha kay Margarita. Nagkakaintindihan kami ng tahimik, tulad ng pagkakaintindihan ng mga taong nakaligtas sa malalim na pagkawala. Isang hapon habang nagkakape, sinabi niya sa akin na umiyak si Margarita nang matuklasan ang mga paglilipat ni Diego. Sinasabi niya na pinalaki niya ang isang anak na mas pinahahalagahan ang pera kaysa sa karakter dahil siya mismo ay ginugol ang kanyang buhay sa paghabol sa pera. Hinahalo ng abogado ang kanyang kape, tinitingnan ang madilim na likido na parang binabasa ang nakaraan.
Ang klose sa testamento ay hindi paghihiganti, Ginoong Reyes. Ito ang huling pagtatangka ng isang ina na iligtas ang kanyang anak, na yugyugin siya ng sapat para magising siya. Gumana, sabi ko na iniisip si Diego ngayon, iba sa mayabang na lalaki na tumulak sa akin sa libing. Masakit pero gumana. 6 na buwan na ang nakalipas ay nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Galing ito sa isang foundation na sumusuporta sa mga lalaki sa vulnerable na sitwasyon. Gusto nilang malaman kung handa akong ibahagi ang aking kwento sa isang kaganapan tungkol sa emancipation sa 3 edad. Ang una kong reaksyon ay tumanggi. Sino ang gustong makarinig ng kwento ng isang matanda na ginugol ang 67 taon bago makahanap ng sarili niyang boses? Ngunit si Aling Meding, tulad ng dati, ay kinumbinsi ako. Eksakto iyan, Thomas, dahil may libu-libong lalaki dyan na nag-iisip na huli na ang lahat, na lumipas na ang kanilang oras, na kailangan nilang tanggapin ang mumo dahil matagal na silang nabuhay. Nagpunta ako at nagsalita sa harap ng 200 tao. Ikinuwento ko ang aking kwento. Ang invisible na asawa, ang walang utang na loob na anak, ang babae na nakita lang ang aking halaga sa kanyang pagkamatay, at ang muling pagtatayo, piraso-piraso, ng isang lalaki na inakala niyang tapos na at natuklasan na nagsisimula pa lang siya. Nang matapos ako, ganap na katahimikan sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay sumabog ang silid sa palakpakan. Umiiyak ang mga lalaki, ang iba ay nakangiti. Ang ilan ay lumapit para yakapin ako pagkatapos bumubulong ng salamat na parang binigyan ko sila ng pahintulot na magsimulang muli. Nang gabing iyon, pauwi sa Uber, tiningnan ko ang bintana at nakita ko ang syudad na maliwanag, ang parehong syudad kung saan ako nabuhay ng 40 taon, ngunit tila iba na ngayon, mas makulay, mas buhay. Umarahil ako ang nakakakita ng may bagong mga mata. Nang makarating ako sa bahay, dumiretso ako sa kwarto, humiga ako sa kama. Tiningnan ko ang kisame kung saan ang mantsa ng kahalumigmigan na hugis ibon ay naroroon sa loob ng maraming taon. Wala na ito. Sa renovation, inayos ng technician ang leakage. Ginamot ang pinsala sa tubig. Ang kisame ay malinis, puti, walang marka, at naintindihan ko na hindi ko na kailangan ng ibon dahil hindi na ito kailangan nasa kisame. Sa wakas ay natuto na akong lumipad. Huling mensahe, kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, kung nakilala mo kay Thomas ang tahimik na lakas na marami sa atin ang hindi pinapansin, iwan ang iyong komento sa ibaba. Sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood at higit sa lahat, anong leksyon ang nakuha mo sa kwentong ito? Dahil sa huli ay hindi lang ito ang kwento ni Tomas, ito ang kwento ng bawat lalaki na tinawag lang. Isang asawa lang, isang ama lang, isang bana lang. At isang araw ay natuklasan niya na walang lang kapag nagsasalita ka tungkol sa isang lalaki na pinipili na hindi na mawala. I-like ang video na ito kung naniniwala ka na hinding-hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Mag-subscribe sa Mga Payo ni Lolo para sa mas maraming kwento ng mga tunay na lalaki, humaharap sa mga tunay na hamon at nakakahanap ng lakas na hindi nila inakalang mayroon sila. At tandaan, ang respeto ay hindi minamana, kundi pinaghirapan, ngunit ang dignidad, iyan ay mayroon ka na. Kailangan mo lang itong maalala. Hanggang sa susunod na kwento, mga kaibigan. At naway bigyan ka ng buhay ng maraming pangalawang pagkakataon hanggat kinakailangan hanggang sa wakas ay matuto kang lumipad.